Ang tunog ng shofar ay kakaiba. Isang hibik na hindi basta musika, kundi paalala ng langit na humahawi sa ingay ng mundo. Sa mga araw na ito, may mga pangyayaring pambihira sa bundok ng templo na halos 2,000 taon nang hindi nasasaksihan. Muli, ang shofar, ang sagradong tanda ng Israel, ay umaling-awngaw. Ang shofar, sungay ng tupang inukit at hinulow upang maghatid ng sigaw na hindi pag-aari ng sinumang tao, kundi sa Diyos, ay higit pa sa instrumento. Ito ay tandang sagrado, panawagan na nag-uugnay sa bayan ng Diyos, sa kanilang nakaraan at sa kanilang kinabukasan. Sa banal na kasulatan, ang hihip ng shofar ay umiikot sa mga sandali ng tagumpay, pagsisisi at pagbabalik, mga eksenang hindi katang-isip, kundi salaysay ng Biblia na humugis sa kasaysayan ng pananampalataya. Minsan, inilalarawan ng propetang Isayas ang isang araw na tutunog ang dakilang trumpeta at yaong mga malalagas sa pagkatapon ay babalik sa Jerusalem. Hindi mensahe ng pagkawasak kundi ng pag-uwi at pagsasauli ng biyaya. Isayas 27:13. Sa ibang pahina ng kasaysayan, makikita natin ang aklat ni Josue. 7 pari ang umikot sa Jericho, dala ang mga trompeta, at sa huling hihip ng shofar, gumuho ang makakapal na pader, hindi dahil sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Josue 6:1-20. Iyan ang tatak ng shofar sa Biblia. Babala at paggising, hudyat na ang langit ay sumisingit sa lupa. Tanda ng panibugho ng Diyos na tumatawag sa kanyang bayan. Maging sa Sinai, bago ibinigay ang kautusan, may ugong ng trumpeta na tumitindi at ang bundok ay nanginig sa presensya ng Diyos. Exodo 19:16-19. Ang daloy ng mga kwentong ito ay hindi imahinasyon. Ito ang mismong hibla ng kasulatan na paulit-ulit na sumasabing, kapag humihip ang shofar, gumagalaw ang Diyos. Sa salinlahi ng mga pantas ng Israel, itinuro nilang ang sigaw ng shofar ay umaabot sa kalangitan, pumupukaw sa awa ng Diyos, at nagbabalik loob sa mga tao. Kaya sa mga oras ng digmaan, tinatawag nito ang hukbo. Sa pagsamba, inihahanda nito ang puso. Sa hula, itinuturo nito ang araw na titipunin ng Panginoon ang kanyang bayan at itatatag ang kanyang paghahari. Mula pa sa mga pahina ng lumang tipan hanggang sa mga paalala ng bagong tipan, naririnig ang ganitong ugong. Hipan ninyo ang trumpeta sa Sion, ang panawagan ni Joel, pagtugon sa panahong kailangang magsisi at magbalik loob. Joel 2:1, 12-13. Kaya't kapag narinig natin ang tunog nito sa ating panahon, paano natin ito babaliwalain na tila seremonya lamang? Sa harap ng kasaysayan, ang shofar ay hindi palamuti ng ritual. Ito ang busina ng langit na humihiwa sa ating pagkakalimot. Sa mga nakalipas na taon, marami ang nagsasabing sa mismong bundok ng templo, ang kinalalagyan ng pinakasagradong alaala ng Israel. Ang shofar ay muling ipinahihiyaw sa liwanag ng araw. Hindi sa kotel, hindi sa tahimik na sinagoga, kundi sa ibabaw ng talampas kung saan minsang nakatayo ang templo. Marami ang nagtatala na noon. May mga nagtatangkang magpasok ng shofar ng palihim at kadalasan ay napipigilan. Subalit ngayon, may mga pagkakataong umaling-awngaw ito ng lantaran. Kung totoo man ang mga salaysay na ito, ang kahulugan ay lagpas sa tunog. Ito ay pahayag, isang paalala na ang pananabik ng bayang Hudyo na sumamba sa bundok ay hindi nauupos, kundi higit na nag-aalab. Ang dating bulong ng pag-asa ay naging sigaw na naririnig ng daigdig, hindi sapagkat may ingay ng politika, kundi dahil may tibok ng kasulatan sa ilalim ng lahat ng ito. Tingnan natin ang salamin ng Biblia upang maunawaan ang bigat ng ganitong tagpo. Ang bundok ng templo ang sentro ng pagkakakilanlan ng Israel.
Doon itinayo ni Solomon ang unang templo na puspos ng kaluwalhatian. Doon nanahan ang kaba ng tipan at bumababa ang apoy ng presensya ng Diyos. Isaiah 10:13. 2 Chronica 7:1-3. Doon din tumindig ang ikalawang templo matapos ang pagbabalik mula sa pagkabihag, at doon naglakad at nagturo si Jesus, ang Mesyas, na tunay na anak ni David at anak ng Diyos. Esdras 6, Nehemias 12, Juan 2:13-22, Mateo 21:12-17. Sinira ang una ng Babylonia, kiniba ang ikalawa ng Roma. Gayunman, sa kabila ng libo-libong taon ng pagkalat at pag-uusig, hindi naputol ang hibla ng puso ng Israel sa bundok na iyon. Tuwing Tisha B'Av, nagtitipo ng libo-libo sa kanlurang pader, nananaghoy sa pagkawala at nananalangin para sa ibabalik. Ang pag-ihip ng shofar sa bundok, kung gayon, ay hindi lang alingaw-ngaw sa bato. Ito ang tugma sa panalangin ng mga salinlahing umasa. Hindi lamang pagbabalik, kundi pagbabagong buhay. Sa Jerusalem, matagal nang may mga paghahandang isinagawa para sa araw na muling mabuksan ang pagsamba ayon sa kautusan ni Moises. Sa mga tala ng kasalukuyang panahon, ang ilan ay naglalarawan ng muling pagbuo ng mga sisidlang banal, mga kandelabro, mga trumpeta, mga altar ng kamanyang, at maging mga kasuotan ng mga pari na nilala ayon sa utos sa Torah. Exodo 25-30, 28-29. Hindi katang-isip ang ideya ng mga lalaking mula sa lahi ni Aaron na sinanay upang maunawaan ang mga batas ng hain at mga pagpapala. Sa banal na kasulatan, iyan ang disenyo ng pagsamba sa templo. Sa ating panahon, iyan ang gumigising na alaala. Kung totoo ang mga handang ito, ang mensahe ay malinaw. Kapag tumindig ang templo, handa ang paglilingkod. At sa gitna ng paghahandang ito, umiiral ang isang matandang kailangan. Ang abo ng pulang baka para sa paglilinis, ayon sa bilang 11. Sa maraming siglo, tila imposibleng makita ang ganap na pulang baka. Ngunit sa mga nagdaang taon, lumitaw ang mga ulat tungkol sa mga kawan na umaayon sa sinaunang pamantayan. May nagsasabi pang isinagawa na ang pag-aalay at iniingatan ng abo, isang hakbang na para sa marami ay hindi aksidente, kundi mahalagang kawing sa tanikala ng propesya, bilang 11 hanggang 10. Ang lahat ng ito, kapag inugnay sa kasulatan, ay parang himig ng shofar na hindi lang tumatawag, kundi naghahanda. Ngunit hindi natatapos ang salaysay sa mga sisidlan at ritual. Ang mga propesya ay nakasentro din sa pagbabalik ng mga tao. Sa Ezekiel 37, nakita ng propeta ang kapatagan ng tuyo at watak-watak na mga buto. Nang tanungin siya ng Diyos, mabubuhay ba ang mga butong ito? Ang sagot ay dumating sa pamamagitan ng salita. Bubuksan ko ang inyong mga libingan at ibabalik ko kayo sa lupain ng Israel. Hihipan ko sa inyo ang aking espiritu at kayo'y mabubuhay. Ezekiel 37, 1-14. Sa huling dantaon, masdan ang kasaysayan. Alon-alon ng pag-uwi ng mga Hudyo mula sa Russia, Ethiopia, Amerika, Europa. Tinipon mula sa mga bansa, gaya ng sinabi ng mga propeta. Isaiah 43, talata 5-6. Jeremias 31, talata 8-10. Sumisigla ang lupain, umuusbong ang lungsod, at ngayon tila muling naririnig ang shofar bilang paanyayang bumalik. Hindi ito haka-haka. Ito ay paglapat ng kasulatan sa isang mundong gumugulong tungo sa katuparan ng sinabi ng Diyos. Samantala, sa mas malawak na larawan, nagbabala si Jesus sa Mateo 24 tungkol sa mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan, lindol, tagutom, mga salot, at pagigting ng kapighatian bago ang kaganapan ng mga huling araw. Mateo 24, 6-14, Lucas 21, 10-11. Ilang salinlahi na ang dumaan, subalit paulit-ulit ang ugong ng krisis sa balat ng lupa. Minsan pandemya,
minsan tunggalian sa mga hangganan, minsan pagyanig na literal at moral. Isa pang mahirap isang tabi, ang kabalintunaan ng lipunan na tinukoy ng Isayas, ang tawaging mabuti ang masama at masama ang mabuti. Isayas 5:20. Nawari lumalakas sa makabagong panahon. Sa panibagong realidad ng teknolohiya, kung saan ang ekonomiya ay kayang kontrolin sa pamamagitan ng digital na infrastruktura, madaling isipin ang paalala ng pahayag 13 tungkol sa tanda na kaugnay ng pagbili at pagbenta ng sistemang nag-uugnay ng pagkakakilanlan at ekonomiya sa antas na hindi na inabot ng naunang mga salit-salinlahi. Hindi tayo gumagawa ng bagong kwento dito. Inuugnay natin ang mga kasalukuyang larawan sa mga pangungusap ng kasulatan. Kung minsan ay parang masyadong eksaherado, ngunit ganyan talaga ang wika ng Biblia. Inilalatag ang mga palatandaan upang gisingin, hindi upang takutin, upang ihanda, hindi upang alipinin. Kaya kapag ang shofar ay umaling-aungaw sa bundok ng templo, ang pagtalima sa Biblia ang pinakamahusay na lente. Sa Zacarias 12, sinabi na magiging kopang nakalalasing ang Jerusalem sa lahat ng mga bansa, bato na napakabigat na hindi mabuhat ng sinuman. Zacarias 12:2-3. Kung titingnan ang mapa ng mundo, tila maliit na piraso ng lupa ang Israel, subalit sa pagtatalo ng mga bansa, sa patuloy na agos ng balita, ang Jerusalem ang sentrong usapan, tunay na gitna ng kasaysayan. Sa loob ng larawang ito, ang pag-akyat ng mga Hudyo sa bundok, ang taimtim na panalangin, at ang hihip ng shofar ay hindi ingay ng politika kundi tugtog ng propesya. Ang mensahe ay matapang. Hindi Washington, hindi Moscow, hindi Beijing o Brussels ang sentro ng plano ng Diyos. Ang gitna ay Jerusalem, ang bundok ng templo, at ang hininga ng shofar ay paalala na gumugulong ang layunin ng Diyos sa mismong lupaing minsang sinidlan ng kanyang kaluwalhatian. Ngunit paano ito nagiging inspirasyon para sa atin ngayon? Sa panahong marami ang pagod, maraming sugatan, maraming nanlalambot ang loob. Balikan nating muli ang disenyo ng shofar sa Biblia. Panawagan sa pagsisisi at pagbabalik. Sa mga pader ng Jericho ang tagumpay ay hindi sa espada kundi sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sa simpleng ritual na tila kahangalan sa mata ng sanlibutan, ngunit karunungan ng Diyos sa mga masunurin. Josue 6. Sa Sinai, bago lumagda ang pakikipagtipan, may tunog ng trumpeta at nanginginig na kabundukan. Parang paalala na ang anumang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa takot sa Diyos at pagtanggap sa kanyang salita. Exodo 11. Sa Joel, ang hipan ninyo ang trumpeta sa Sion ay hindi para magparada kundi mag-ayuno, manangis at bumalik sa Panginoon na mapagpala at puspos ng kaawaan. Joel 2:12-13. Ang ganitong mga larawan ang dapat magsindi sa ating puso. Sa gitna ng kaguluhan, ang shofar ay nagsasabing bumalik ka. Kung hinahanap mo ang bagong simula, ang shofar ang paalala na ang Diyos ay may paanyaya ng habag. Sa bagong tipan, naglalakbay ang kahulugan ng hihip ng trumpeta patungo sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit na may sigaw ng utos, tinig ng arkanghel at trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Unang Tesalonika 4:16. Ang pag-ihip ng shofar sa lupa ay maaaring paunang saliw lamang, rehearsal, ng mas dakilang hudyat na darating. Kaya't sa ating panahon, sa gitna ng mga bulong ng propesya, sa gitna ng shofar na umuugong sa bundok, ang tugon ng mananampalataya ay hindi pangamba kundi paghandang banal. Ngunit paano tayo naghahanda? Sa pag-ibig sa katotohanan, sa pagsisisi, sa kabanalan, sa pananalangin para sa Jerusalem. Gaya ng sinabi ng awit, idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Awit 122, Seksyon 6. Ang paghahandang ito ay hindi eskapismo. Ito ay pakikilahok sa plano ng Diyos.
sa pamamagitan ng isang pusong tapat at kamay na handang gumawa ng kabutihan. Kung babalikan ang kasalukuyang mga ulat tungkol sa mga handa sa templo, mga kasangkapang na ibalik, mga kasuutang handang isuot, mga paring tinuturuan, hindi natin kailangan mag-imbento ng bagong kwento. Sapat na ang kasulatan upang magbigay saysay, tulad noong panahon ni Esdras at Nehemias. May pagbabalik, may pagtatayo, at may paghahanda ng puso bago pa man ang paghahanda ng bato. Esdras 3, Nehemias 8. Ang banal na kasulatan ay paulit-ulit na nagtuturo na ang panlabas na templo ay walang saysay kung walang panloob na pagsamba. At kapag pinag-uusapan ang pulang baka ng bilang 19, huwag kalimutan ang pinakamahalagang kahulugan nito: paglilinis. Sa puso ng Ebanghelyo, natupad ang larawan ng paglilinis sa dugo ni Kristo, kung paanong ang dugo ng mga kambing at mga toro at abo ng dumalang pulang baka ay nagpapadalisay sa marumi. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na naghandog ng sarili ng walang dungis sa Diyos? Hebreo 9 na talata 13 hanggang 14. Ang teksto ng Hebreo ay hindi gumagawa ng bagong panuntunan. Ipinaliliwanag nitong ang lahat ng anino sa lumang tipan ay tumuturo sa korderong walang dungis. Kaya kung may naghahanda sa mga ritual na sinauna, ang turo sa atin ay ito: higit sa lahat, magpasakop sa paglilinis na ibinunga ng dugo ni Jesus. Sa gitna ng mga tunog ng shofar, iyan ang pinakatanyag na himig ng langit, ang tawag ng biyaya na malinis ang puso. May mga nagsasabing ang hihip ng shofar sa bundok ay pahiwatig na gumagalaw ang propesya. Ang ganoong pahayag ay maselan at dapat na laging tinatapatan ng kababaang loob. Ngunit bilang mga tagasunod ng kasulatan, maaari tayong magtanong gaya ng ginagawa ng Biblia: ano ang tawag ng Diyos sa atin sa ganitong mga tanda? Si Jesus mismo ang nagsabi, "Kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, alamin ninyong malapit na, nasa mga pintuan na." Mateo 24:33. Ngunit sa parehong kabanata, binalaan niya tayo na huwag matakot at huwag malinlang, na manatili sa pananampalataya at pag-ibig, at maging handa sa pamamagitan ng katapatan sa araw-araw. Mateo 24:4 hanggang 13, 42 hanggang 44. Ibig sabihin, ang tunay na pagtugon sa shofar ay hindi spekulasyon kundi pagsunod. Ang tunay na tapang ay hindi kapusukan sa haka-haka, kundi katapatan sa liwanag na mayroon tayo. Ang tunay na karunungan ay hindi sa pagbilang ng petsa, kundi sa pagbilang ng araw upang ituwid ang lakad. Awit 10, talata 12. Kaya kaibigan, kung naririnig mo sa puso mo ang tunog ng shofar, marahil sa anyo ng paanyaya ng Diyos, marahil sa anyo ng mga pangyayari sa paligid, hayaan mong ang kasulatan ang maging gabay mo. Kung pinaparamdam ng Diyos na panahon na upang isuko ang bigat na matagal mong bitbit, alalahanin ang panawagan ng Joel. Punitin ang puso, hindi ang kasuotan. Joel 2:13. Kung tila napapaligiran ka ng pader ng Jericho, mga hadlang na parang hindi mabuwag, hawakan mo ang salaysay ni Josue at ang katapatan ng Diyos na gumuguho ng pader kapag tayo'y naglalakad sa kanyang utos. Josue 6. Kung ang iyong kalagayan ay parang kapatagan ng tuyong buto, relasyon, panaginip, pananampalataya na tila natuyo, ipaglaban mo ang pangako ng Ezekiel na may espiritu na muling hihip upang buhayin ang hindi na makagalaw. Ezekiel 37:1 hanggang 14. Kung ikaw ay nangungulila, takot o pagod, damhin mo ang mga salita ni Pablo. Darating ang araw na hihip ang trompeta ng Diyos at ang ating pag-asa ay hindi mabibigo sapagkat siya na nangako ay tapat. Isayas 4:16 hanggang 18. Hebreo 10:23. Ang bundok ng templo ay mananatiling sentro sa mapa ng propesya at ang Jerusalem ay patuloy na kopang nakalalasing sa mga bansa. Ngunit para sa atin, ang panawagan ay personal, maging bantay.
Hindi bantay na nagpaparalisa sa takot, kundi bantay na gising, nananalangin, umiibig, at gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mapapalad ang aliping iyon na pagdating ng kanyang Panginoon ay maratnang gumagawa ng gayon. Mateo 24:46. At kung minsan, sa tahimik mong silid, maaaring marinig mo ang shofar sa anyo ng konsensya na ginigising ng Espiritu. Panawagang bumalik sa unang pag-ibig. Pahayag 2:4-5. Iyon ang pinakamakapangyarihang tunog, hindi lamang ang hihip sa isang sagradong bundok, kundi ang hihip ng Diyos sa iyong puso. Kung mayroong mga nagsasabi ngayon na ang mga sisidlan ay nakahanda na, ang mga pari ay naturuan na, ang abo ay iniingatan mo na, ang mga tao ay nagbabalikan na, at ang mga tanda ng panahon ay nagtitipon na, tandaan na ang Biblia ay lagi nang nag-aanyaya ng dalawang tugon, pananampalataya at pagsisisi. Pananampalatayang kumakapit sa pangako ng Diyos sa Israel at sa daigdig, at pagsisising lumalapit sa dugo ni Kristo na siyang kaganapan ng lahat ng anino. Kung gayon, sa bawat ulat ng shofar, gawin nating bukambibig ang panalangin ng awit 51. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos, at maglagay ka sa akin ng matuwid na espiritu. Sa bawat alingaw-ngaw ng propesya, yakapin natin ang utos ng Mikas 6:8. Gumawa ng katarungan, umibig ng kagandahang loob, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama ng iyong Diyos. Sa bawat pagpapakita ng kapangyarihan, alalahanin ang aral ng krus, na ang tagumpay ng Diyos ay madalas dumaan sa landas ng kababaang loob at pag-ibig. Sa huli, kung ang shofar sa bundok ng templo ay bahagi ng isang mas malawak na pagtutugma ng mga tanda, kung ito man ay dagdag kumpas lamang sa himig ng kasulatan, ang mahalaga ay malinaw. Gumagalaw ang Diyos. Hindi natatapos ang kwento ng Israel. Hindi nabubura ang pangako ng Diyos. Muling sumisindi ang pag-asa, at ang shofar ay paalala na hindi pa tapos ang aklat. May mga pahina pang babasahin. Kapag sinabi ni Jesus, "Kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, alamin ninyong malapit na." Hindi niya ito sinabi upang tayo'y mabalisa, kundi upang tayo'y maging handa at tapat. Mateo 24:33-42. At kapag sinabi ni Pablo na may trompeta ng Diyos, hindi iyon upang magpalaki ng ingay, kundi upang ipako ang ating pag-asa sa katiyakan ng muling pagkabuhay. Unang Tesalonika 4:16-18. Kaya habang umaaling-aungaw ang tunog ng shofar, sa bundok, sa kasulatan, at sa ating loob, tumugon tayo. Manalangin para sa Israel, mahalin ang katotohanan, isuko ang kasalanan, yakapin ang biyaya, at maghintay na may galak. Sapagkat kapag tumutunog ang shofar sa Biblia, hindi nito iniiwan ang anumang bagay na gaya ng dati. Lagi nitong inihahayag na paparating ang pagbabago, gumigising ang mga natutulog, at nalalapit ang araw ng hari. At kung ang lahat ng ito ay paunang tugtugin lamang, hayaan nating ang ating buhay ang maging tugon. Isang buhay na handang sumabay sa himig ng langit, ngayon at magpakailanman. Kung ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa himig ng shofar, mas lalong luminaw na hindi lamang ito tunog ng sinaunang ritual, kundi saliw ng kwento ng Diyos sa kanyang bayan sa bawat yugto ng kasulatan. Sa likod ng bawat hihip ay panawagan, bumalik, magising, maniwala, at sumunod. Kaya sa bahaging ito, hayaang maging gabay natin ang mismong mga pahina ng Biblia. Walang dagdag na imahinasyon, walang katangtagpo, kundi ang mga salaysay na ibinigay upang gisingin ang ating puso. Ang shofar ay sungay ng tupa, at may malalim na anino ang tupa sa kasulatan mula sa bundok ng Moriah, kung saan naglaan ng Diyos ng lalaking tupa bilang kapalit ni Isaac, hanggang sa korderong walang dungis na nag-alay ng sarili sa krus. Sa Genesis 22, dinala ni Abraham si Isaac sa tuktok ng bundok alinsunod sa utos ng Diyos. Sa sandaling itinaas na niya ang kamay upang sundin ang Panginoon, sumigaw ang anghel at itinuro ang lalaking tupa na nasabit sa tinik.
Doon tinawag ni Abraham ang lugar na Yahweh Yireh, ang Panginoon ang maglalaan. Ang shofar na mula sa sungay ng tupa ay paalala na sa gitna ng pagsubok, ang Diyos ang una at huling tagapaglaan. Kaya tuwing humihip ang shofar, sumasagi sa alaala ng Israel ang Moria, ang katapatan ng Diyos sa tipan at ang kahalili na inihahanda niya para sa pagliligtas. Mula Moriah ay dadalhin tayo ng kasulatan sa Sinai kung saan nag-alab ang kilabot at pagkamangha sa presensya ng Diyos. Bago ibinigay ang 10 utos, may kulog at kidlat, makapal na ulap, at ugong ng trumpeta na patindi ng patindi, kaya nanginig ang buong bundok. Exodo 11:16 hanggang 19. Hindi dito binanggit ang shofar para sa dekorasyon, kundi bilang hudyat na ang Diyos ay dumarating upang makipagtipan. Ang tipan ay hindi marurupok na sinumpaan. Ito ay ugnayang magbubuo sa isang bayan na magtatanghal ng kabanalan sa gitna ng mga bansa. Ang ingay ng trumpeta sa Sinai ay tila unang tuntunin ng lahat ng pag-ihip. Kapag dumarating ang salita ng Diyos, kailangang magising ang bayan. Sa atin ngayon, panahon man ng tahimik na pag-iisa o ng magulong balita, ganito pa rin ang tawag. Kapag narinig mo ang panawagan ng salita, lumapit ng may takot at pag-ibig. Ang tunay na takot sa Diyos ay hindi lumalayo. Ito ang takot na umaakyat, umaamin at umaayon sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng Sinai, dinadala tayo ng kasulatan sa Jericho, kung saan naging mga instrumento ng tagumpay ang mga tunog at katahimikan. 1 araw bawat araw sa 6 na araw at 7 ulit sa ika-7 araw. Kasama ang mga pari na humihip ng trumpeta, nagmarcha ang Israel ayon sa utos ng Diyos, Josue 6:1 hanggang 20. Sa huling hihip at sabayang sigaw, gumuho ang mga pader. Hindi sa palasyo ni Paraon, hindi sa sandata ni Goliat, kundi sa presensya ng Diyos gumuho ang hadlang. Ang Jericho ay larawan ng anumang nakatatagal na hadlang sa ating buhay. Kasalanan, takot, mapait na alaala. Kung papakinggan natin ang shofar ng salita, kung lalakad tayo sa masunuring pagsamba, may padermang mukhang hindi nababagsak. Ipapakita ng Diyos na walang saradong gate sa kanyang kapangyarihan. Kapag nagpupunyagi ka sa panalangin at tila walang nangyayari, alalahanin ang Israel na umiikot araw-araw. Ang pagsunod ang nagbubukas ng pintuan sa himala. Hindi malilimutan ng kasulatan ang tagpo ni Gideon, kung saan ang shofar ay naging hiyas ng kahinaan na ginawang lakas ng Diyos. Sa Hukom 7, mula sa libu-libong sundalo, iilan na lang ang pinili ng Diyos, 300 lalaki, upang ipamalas na hindi sa dami o lakas ng braso ang tagumpay, kundi sa kamay ng Panginoon. Sa dilim ng gabi, hawak ang mga trumpeta at mga banga na may sulo sa loob. Sabay-sabay nilang pinagpira-piraso ang mga banga, itinanglaw ang liwanag at humihip ng trumpeta. Nagkagulo ang kaaway at nagtalunan laban sa isa't isa. Ang aral dito ay kasing linaw ng tunog. Kapag sinunod mo ang kakaibang tagubilin ng Diyos, maging ang munting puwersa ay nagiging sandata ng kababalaghan. Ang shofar ay paalala na ang kahinaan na inialay sa Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kalakasang ipinagkakatiwala sa sarili. Kung nararamdaman mong kakaunti ka, kulang ka, at hirap ka, pakinggan ang kwento ni Gideon. Ang shofar na humihip sa gabi ay saliw ng liwanag na binabasag ang sisidlan upang mahayag ang ningning sa kadiliman. Sa aklat ni Joel, ang shofar ay nagiging panawagan ng malalim na pagsisisi. Hipan ninyo ang trumpeta sa Sion, wika ng propeta. Pabanalin ninyo ang ayuno. Tipunin ang bayan. Joel 2:1, 15 hanggang 17. Hindi panlabas na lungkot ang hinihingi, kundi punit ng puso. Sa mundo kung saan ang panlabas ay madaling ipakita at ang loob ay madaling itago, ang shofar ng Joel ay pumupukaw sa kaloob-loobang pagsuko. Bumalik sa Panginoon sapagkat siya'y mapagbiyaya at puspos ng kaawaan. Ito ang mataginting na tugon sa anumang diskurso tungkol sa propesya. Ang pinakamalinaw na tanda ng kahandaan ay ang pusong nagsisisi at pusong nagmamahal.
Kung nagtataka ka kung paano haharapin ang mga hudyat ng panahon, magsimula sa Joel. Sa loob, hindi sa labas. Sa luha ng panalangin, hindi sa lakas ng pahayag. Sa pagpapatawad, hindi sa pamumuna. Handa ring itahin ng kasulatan ang shofar sa kalayaan. Sa Levitico 25, iniuutos ang paghihip ng trumpeta sa ika-50 taon, ang taon ng Yubilyo, upang ipahayag ang paglaya, pagbabalik ng lupain, at pagpapahinga sa bayan. Sa ika-10 ng ika-7 buwan, sa araw ng pagbabayad sala, hipanin niyo ang trumpeta sa buong lupain. Levitico 25, talata 9 hanggang 10. Ang shofar ng Jubileo ay hindi lamang simbolo. Ito ay batas ng kahabagan, paalalang sa kaharian ng Diyos, walang alipin na habang buhay, walang pagkakautang na walang katapusan, at walang lupaing ninanakaw na walang ibinabalik. Sa ating mga puso, nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa kapwa at sa sarili, ang pagpapatawad bilang landas ng Jubileo, ang pahinga bilang pagsamba, ang pag-aayuno bilang kalayaan mula sa tanikala ng sarili. Kung naririnig mo ang shofar, pakinggan mo ang tawag nito sa Jubileo ng kaluluwa. Iaalay mo ang kapatawaran, tanggapin mo ang kapahingahan, at yakapin mo ang biyaya ng pagbabalik. Itinuturo rin ng kasulatan ng shofar bilang kaagapay ng muling paghahandog sa templo matapos ang pagkabihag. Sa Esdras 3, nang maitatag ang pundasyon ng templo, ang mga pari ay tumunog ng trumpeta at ang mga Levita ay may mga simbalo upang purihin ang Panginoon ayon sa utos ni David. May luha ng kagalakan at may luha ng pangungulila, sapagkat ang matatanda na nakakita ng unang templo ay naaalala ang dating kaluwalhatian, samantalang ang mga kabataan ay tuwang-tuwa sa bagong simula. Ganito palagi ang tunog ng shofar sa pagbabalik. May halong alaala at pag-asa. May luha at may tawa. Hindi natin kailangang itanggi ang sakit ng nakaraan. Maaari nating dalhin ang sakit na iyon sa altar ng Diyos at hayaang ang shofar ay magsabing, "Magbangon ka, simulan mo ulit, sapagkat tapat ang Panginoon." May mga panahon sa buhay na tulad ng pundasyon ng templo. Hindi pa tapos, hindi pa marangya, ngunit ito ang unang bato ng bagong kabanata. Sa ganitong sandali, pakinggan ang shofar. Purihin mo ang Diyos sa gitna ng hindi pa kumpleto, dahil ang kanyang katapatan ang magtatapos ng sinimulan niya. Kapag tiningnan naman natin ang mga hari ng Huda na pinangaralan ng kasulatan, makikita natin ang shofar at mga trumpeta bilang hudyat ng reforma at pagbabalik loob. Sa panahon ni Hezekias, nilinis ang templo at ibinalik ang pagsamba. Ang mga pari at Levita ay tumindig na may mga instrumentong inihanda ni David, at nang magsimula ang handog, ang awit sa Panginoon at ang mga trumpeta ay sumabay. Ikalawang Kronika 29:25 hanggang 28. Sa panahon ni Hosayas, natuklasan ang aklat ng kautusan at umiyak ang hari. Ipinag-utos ang pagtalima at muling iniharap sa bayan ang Paskua sa kakaibang taimtim na matagal nang hindi nangyayari. Ikalawang Kronika 34 hanggang 35. Ang mga pangyayaring ito ay parang malalakas na hihip ng shofar sa kasaysayan. Kapag nakakalimot ang bayan, nagbabalik ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Siyang tinig na mas malakas sa anumang trumpeta. Kung tayo man ay mga templo ng Espiritu na napasok ng alikabok ng pagkasanay at kalamigan, ang reforma ni Hezekias at pagbabalik loob ni Hosayas ang ating landas. Linisin ang templo ng puso, buksan muli ang aklat, at hayaang ang awit at tunog ng papuri ay magbalik ng alab. Hindi rin malalampasan ng kasulatan ang pagsasanib ng tunog at panalangin sa labanang hindi nasasalo ng espada. Sa ikalawang Kronika 20, hinarap ni Jehoshaphat ang napakalaking hukbo sa tulong ng propetikong salita. Hindi ninyo kailangan lumaban sa labanang ito. Tumindig kayo, manood, at makita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Itinakda ng hari na manguna ang mga awit na umaawit. Magpasalamat sa Panginoon, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan.
At habang sila'y umaawit at nagpupuri, nagpagawa ang Panginoon ng mga patibong laban sa kaaway at sila'y nangagapi. Ito ang himig ng shofar, kahit walang banggit sa sungay. Ang panalangin at papuri ay hindi pambungad lamang sa labanan, sila ang mismong sandata. Kung hinahanap mo ang tagumpay sa gitna ng takot at pangamba, unahin mong itanghal ang Panginoon. Ang tunog ng papuri ay pumupuksa sa lagim ng dilim, sapagkat kung nasaan ang presensya ng Diyos, doon nalulusaw ang tapang ng kaaway. Sa mga propeta, malinaw ang pagkakatali ng trumpetang hudyat sa pagbabantay. Kay Hosea, may sigaw, "Hipan ninyo ang trumpeta sa Gibeah, ang trumpeta sa Rama," na paalaala sa panganib kapag tumatalikod ang bayan. Hosea 5:8. Kay Amos itinatanong niya, "Kung hihipan ang trumpeta sa isang lungsod, hindi ba't manginginig ang bayan?" Amos 3:6. Ang shofar ay hindi lang para sa pista, ito ay para sa pagbabantay. Sa ating panahon, ang pagbabantay ay hindi pananakot, kundi pag-ibig na naggagabay. Ibig sabihin, ang puso na nakikinig sa Diyos ay hindi natutulog sa sawimpalad. Gising ito sa kasalanan, gising sa pangangailangan ng kapwa, gising sa katotohanang ang Diyos ay gumagalaw at tumatawag sa bawat isa. Kung minsan, nais nating marinig ang shofar sa himpapawid, pero ang unang trumpetang dapat umaling-aungaw ay ang konsensyang tinutuhog ng salita. Ang tinig na nagsasabing tumindig, magsisi, magmahal at maghintay. Sa bagong tipan, lumalawak ang larawan ng trumpeta patungkol sa dakilang pag-asa ng iglesia. Sa 1 Korinto 15, talata 52, sinabi ni Pablo na, "Sa isang sandali, sa kisap mata, sa huling trumpeta, ang mga patay ay bubuhayin na walang kasiraan at tayo'y babaguhin." Sa 1 Korinto 4:16, ang Panginoon ay bababang mula sa langit na may sigaw, tinig ng arkanghel at trumpeta ng Diyos. Ang mga talatang ito ay hindi upang busugin ang ating pag-uusyoso sa detalye, kundi upang itanim ang katiyakan na ang kwento ng Diyos ay patungo sa muling pagkabuhay at bagong langit at bagong lupa. Kaya, anumang pag-ihip ng shofar sa kasaysayan ay parang paunang ensayo, paalala na ang huling saliw ay pagdating ng hari. Kapag sinasabi ng iba na ito ang mga huling araw, ang pinakamatalinong tugon ay hindi argumento, kundi kabanalan. Sa Mateo 24, pagkasunod-sunod ng mga tanda ang babala, ngunit ang ulit-ulit na bilin ni Jesus ay ito: huwag matakot, huwag padaya, magbantay at maging handa. Ang pinakamalinaw na paghahanda ay tapat na pamumuhay sa araw-araw, pagtitiyaga sa gitna ng pagsubok, pag-ibig na hindi lumalamig at katapatan na hindi bumibitiw. Kung titingnan ang gitna ng lahat ng ito, Israel, Jerusalem at ang bundok ng templo, makikita natin ang linya ng propesyang matibay sa kasulatan. Sa Sakarias 12, ang Jerusalem ay magiging kopang nakalalasing sa lahat ng bansa. At sa Zacarias 14, sinasabi ang araw ng Panginoon kung saan ipagtatanggol niya ang lungsod at makikilala ang pagiging hari niya sa buong lupa. Sa Isaias 2, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag na pinakamataas sa mga bundok at dadaloy doon ang lahat ng bansa. At sa Mika 4 ay inuulit ang pangakong iyon. Dito umuugong ang shofar ng propesya. May sentrong lugar sa mapa ng Diyos ang Jerusalem. Hindi para sa pagmamataas ng sinuman, kundi para sa pagpapakilala ng kadakilaan ng Diyos at katuparan ng kanyang salita. Kaya sa ating mga panalangin, dala natin ang awit 122. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Hindi natin ikinakapit ang pag-asa sa politika. Itinatali natin ito sa Panginoon ng kasaysayan na tapat sa kanyang tipan. Mahigpit namang itinatag ng kasulatan na ang mga hentil na sumasampalataya kay Kristo ay hindi tagalabas, kundi tinanggap sa tipan ng biyaya. Sa Roma 11, paalala ni Pablo na tayo'y mga sanga na idinugtong sa mabuting punong olibo. Huwag tayong maging palalo kundi matakot sa Diyos. Kung paanong tinalikdan ang ilan dahil sa kawalan ng pananampalataya,
Tumindig kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pag-ibig sa Israel ay hindi pagtalikod sa Ebanghelyo. Ito ang pagsunod sa puso ng Diyos na nagtatag ng plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang kasaysayan at nagbukas nito sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, ang tamang tugon sa mga palatandaan sa Jerusalem ay hindi kayabangan o paghamon, kundi panalangin, pagpapakumbaba at pagkilos sa pag-ibig. Kung minamahal natin ang hari ng mga Hudyo, mamahalin natin ang bayang pinili niya upang ipakita ang kanyang katapatan at mamahalin din natin ang lahat ng bansa na tinatawag niyang sumamba sa espiritu at katotohanan habang pinag-uusapan ng mga paghahanda para sa pagsamba. Hindi natin maiiwasan ang usapin ng paglilinis. Sa bilang 11, ang abo ng pulang baka ang ginagamit para sa ritual na kadalisayan. Isang paalala na ang Diyos ay banal at ang paglapit sa Kanya ay hindi basta-basta. Ngunit sa Hebreo 9, pinalalim ang kahulugan. Kung ang abo ng pulang baka ay nakapaglilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na naghandog ng sarili ng walang dungis upang dalisin ang ating budhi mula sa mga gawang walang kabuluhan? Hindi nito kinukutya ang anino, tinutupad nito ang larawan. Kaya sa gitna ng anumang usapan tungkol sa muling pagsamba sa templo, para sa atin na sumusunod kay Jesus, ang unang shofar ay laging ito, magpasakop sa dugo ng kordero. Kung nais mong maging handa sa panahon, maging handa sa puso, tanggapin ang paglilinis ni Kristo, mamuhay sa kabanalan, at hayaan ang espiritu na humipon ng alab sa loob mo. Ang huling bahagi ng salaysay na ito ay bumabalik sa pinakasimpleng katotohanan. Kapag tumutunog ang shofar, gumagalaw ang Diyos. At kapag gumagalaw ang Diyos, tinatawag niya ang kanyang bayan na magising at maghanda. Kung naririnig mo ang shofar sa bundok ng templo, tandaan mong ang mas maingay pang shofar ay ang salita ng Diyos na gumigising sa iyong budhi. Kapag naririnig mo ang usapan tungkol sa mga tanda, sagutin mo ito ng panalangin at pagsunod. Kapag tinatanong mo kung paano mabubuhay sa panahong ito, alalahanin ang mga kwento ng Biblia na ani ng mga hihip ng shofar. Kay Abraham, magtiwala ka sa tagapaglaan. Kay Moises, lumapit ka sa bundok ng presensya. Kay Josue, sumunod ka hanggang gumuho ang pader. Kay Gideon, hayaan mong ang iyong kahinaan ay gawing sandata ng Diyos. Kay Joel, punitin mo ang puso at bumalik sa Panginoon. Kay Hezekias at Josias, linisin mo ang templo ng iyong buhay at buksan mong muli ang aklat. Kay Jehoshaphat, unahin mo ang papuri at panoorin mong kumilos ang Diyos. Kay Isaias at Zacarias, tuparin mo ang panalangin para sa Jerusalem at maghintay sa kanyang katuparan. Kay Pablo, yakapin mo ang pag-asa ng muling pagkabuhay at manatili sa pananampalataya. Kay John sa pahayag, alalahanin mong ang huling trumpeta ay magbubukas ng bagong kabanata ng walang hanggang kaluwalhatian. Kung tatanungin kung bakit ngayon, bakit parang lumalakas ang tunog, ang kasulatan ay may simpleng sagot. Sa takdang panahon, ako'y sasagot, sabi ng Panginoon. Hindi natin hawak ang kalendaryo ng langit, pero hawak natin ang mga utos na sapat para sa bawat araw. Gising ka, ikaw na natutulog at maningning sa iyo si Kristo, wika ni Pablo. Kaya sa bawat umaga, gawin mong shofar ang iyong panalangin. Sa bawat tukso, gawin mong shofar ang salita. Sa bawat pagsubok, gawin mong shofar ang papuri. Sa bawat pagkakataon na magmahal, gawin mong shofar ang kabutihang loob. Ito ang buhay na maririnig ng mundo. Hindi ingay ng opinyon, kundi tunog ng kabanalan. At kung may kaba sa puso mo sa gitna ng lahat ng ito, sa kalagayang di matiyak ng mundo, sa alingaungaw ng digmaan, sa ugong ng salot at krisis, tumingala ka sa Panginoon ng shofar. Siya ang Diyos ng Sinai at Moria, ang Diyos ng Jericho at Roma, ang Diyos ng Jerusalem at ng iyong tahanan. Walang pader na hindi niya kayang igupo, walang puso na hindi niya kayang linisin.
Walang kabundukan na hindi niya kayang yugyugin sa kanyang presensya. Kapag napapagal ka, pakinggan mo ang mensahe ng jubileo. May pahinga sa Diyos, may pagpapalaya sa biyaya, at may pagbabalik sa tahanan ng kanyang presensya. Kapag naliligaw ka, pakinggan mo si Joel, punitin mo ang puso, at bumalik sa mahabaging Ama. Kapag natatakot ka sa kamatayan at kawalan, pakinggan mo si Pablo. Sa huling trumpeta, babaguhin niya tayo, at ang kamatayan ay lulunukin sa pagtatagumpay. Kaya sa pagtatapos ng bahaging ito, ialay natin ang tugon na hinihingi ng bawat hihip ng shofar sa Biblia. Panginoon, gisingin mo kami, linisin mo kami, at ihanda mo kami. Idinadalangin namin ang kapayapaan ng Jerusalem, ang kaligtasan ng iyong bayan, at ang paggising ng iyong iglesia. Naway ang aming mga buhay ay maging malinaw na nuta sa iyong banal na himno, mga tinig na handang sumunod kapag dumadagundong ang iyong panawagan. Naway sa aming mga tahanan, trabaho at lungsod, marinig ang himig ng pagsisisi at pag-asa ng kabanalan at kabutihang loob. At kapag muli naming narinig ang alingaw-ngaw ng shofar, sa balita man o sa aming budhi, tatayo kami hindi sa takot, kundi sa pananampalataya, hindi sa pagmamapuri, kundi sa pagpapakumbaba, hindi sa galit, kundi sa pag-ibig. Sapagkat ang Diyos na naglaan ng tupa sa Moria, ang Diyos na nanginig ang Sinai sa kanyang tinig, ang Diyos na nagpaguho sa Jericho sa kanyang utos, ang Diyos na naghatid ng liwanag sa gabi ni Gideon, ang Diyos na nagbalik ng pagsamba sa panahon ni Hezekias at Josias, ang Diyos na nagligtas kay Jehoshaphat sa pamamagitan ng papuri, ang Diyos na nagsalita sa mga propeta, at ang Diyos na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay. Siya ang Diyos na tumatawag pa rin ngayon. At sa kanyang tawag, ito ang magiging tugon natin. Narito kami, Panginoon. Hipan mo ang shofar ng iyong espiritu sa aming puso at gawin mo kaming handa, tapat at masigasig hanggang sa dumating ang araw na maririnig ang huling trumpeta at masisilayan namin ang iyong kaluwalhatian ng mukhaan. Kung ipagpapatuloy natin ang pagsunod sa huni ng shofar sa buong kasulatan, makikita nating ito'y hindi lamang palatandaan na umuugong sa kasaysayan ng Israel, kundi sinag ng liwanag na tumatagos hanggang sa ating panahon. Paanyaya sa pagsisisi, pagbangon at pananampalatayang kumikilos. Sa unang mga pahina pa lang ng Biblia, itinatanghal na ang lalim ng kahulugan ng sungay ng tupa. Sa Moria, nang itaas ni Abraham ang kutsilyo, ipinarinig ng Diyos ang tinig ng habag. Isang lalaking tupa ang nasabit sa tinik, kahalili ni Isaac. Genesis 22, 13 hanggang 14. Mula roon, parang nagiging marka ang sungay sa kwento ng tipan. Ang Panginoon ang naglalaan. At kung ang shofar ay mula sa sungay ng tupang iyon, bawat hihip ay paalala na ang Diyos ang nagtatakda ng daan sa gitna ng pagsubok. Siya ang pinagmumula ng paglaya sa puwang na tayo'y wala nang mailalaban. Pagdako sa Sinai, bago ibigay ang 10 utos, ang bundok ay niyayanig ng kulog, kidlat, makapal na ulap at ugong ng trumpeta na pasidihi ng pasidihi, at ang buong bayan ay nanginig. Exodo 19:16 hanggang 19. Dito, ang tunog ay hindi dekorasyon. Ito'y hudyat ng presensya ng Diyos na dumarating upang makipagtipan. Ang shofar ay paalala na ang pagpupulong sa Diyos ay hindi karaniwang pulong. Ito'y banal na pagkikita. Sa atin, kapag binubuksan natin ang kasulatan, kapag sinasalubong natin ang Diyos sa panalangin, ang mismong diwa ng shofar ang naroon. Kisingin ang loob, itakda ang puso, ialay ang sarili, sapagkat ang presensya niya ang pinakapinapangarap natin at ang kanyang salita ang ating batas ng buhay. Sa ilang, inatasan ng Diyos si Moises na gumawa ng 2 trumpeta na pilak para sa pagtawag sa kapulungan at sa paglakad ng mga kampamento sa araw ng kagalakan at pista at sa panahon ng kapighatian upang hipan ang mga ito sa harap ng Diyos at alalahanin niya sila. Bilang 10,
1 hanggang 10. Bagaman pilak ang trumpeta rito, iisa ang himig ng aral. Ang bayan ng Diyos ay gumagalaw sa hudyat ng langit, hindi sa bugso ng damdamin o ihip ng uso. Kaya sa atin ngayon, kapag nagtatanong tayo kung kailan kikilos at paano sasampa, ang tugon ay ganoon din. Hanapin ang tinig ng Diyos, sundin ang kanyang tanda, kumilos sa kanyang oras. Kapag dumadagundong ang takot, hipan ang trumpeta ng panalangin at ipaalala niya ang kanyang tipan. Sa Levitico 25, tumatagos ang shofar sa puso ng lipunan sa pamamagitan ng Yubileo. Sa 15 araw ng 7 buwan, sa araw ng pagbabayad sala, iuutos na hipa ng trumpeta sa buong lupain upang ipahayag ang kalayaan, ang pagbabalik ng lupain, at ang pahinga para sa lahat. Levitico 25, talata 9 hanggang 10. Ang shofar ng Jubileo ay himig ng awa. Walang sino mang mananatiling bihag habang buhay. Walang pagkakautang na walang katapusan. Walang lupang mananatiling walang balik. Kung isa sa puso natin ito, ang ating tugon ay pagpapatawad, pagkakawanggawa, at pagpapaubaya sa Diyos sa ekonomiya ng ating puso. Kung naiipit ka ng bigat ng konsensya, kung may utang na hindi mabayaran sa emosyon at alaala, ipahayag mo ang iyong jubileo sa pangalan ng Panginoon. Palayain ang kapwa at ang sarili, sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay mas malakas kaysa tanikalan ng nakaraan. Sa pagpasok sa lupain, sumalubong ang Jericho, mga pader na tila walang mabubuwag. Ngunit sa utos ng Diyos, 6 na araw na ikot na tahimik at trumpeta, sa harap ng kaban ang ritual. Sa 7 araw, 7 ulit na ikot, hihip ng shofar, at sabayang sigaw, at gumuho ang pader. Josue 6:1 hanggang 20. Hindi espada ang nanguna, kundi pagsunod. Hindi galing sa taktika, kundi sa pagtitiwala. At sa loob ng kwentong iyon, tumindig si Rahab, isang tagalungsod na umalalay sa mga tiktik at kumapit sa pangako ng Diyos, at isinama siya sa linya ng kaligtasan. Sa bawat hihip ng shofar sa ating buhay, may paanyaya ring tulad ng kay Rahab. Yakapin ang awa ng Diyos, kumapit sa kasunduan at makisama sa bayan niya. Kung may Jericho sa iyong isip o sambahayan, sundin ang himig ng shofar. Manahimik sa utos, sumigaw sa panahon ng Diyos, at maniwalang walang pader na hindi kayang igupo ng kanyang presensya. Sa panahon ng mga hukom, umalingaw-ngaw ang shofar bilang sagisag ng kahinaan na ginawang lakas. Si Gideon, lalaking kinakain ng alinlangan, ay pinili ng Diyos at binawasan ang hukbo hanggang 300 upang ipakita na ang tagumpay ay hindi sa dami, kundi sa kamay ng Panginoon. Hukom 7:2 hanggang 22. May mga banga at mga sulo at mga trumpeta. Kapag basag ang sisidlan, sumilay ang liwanag, umalingaw-ngaw ang hihip, at nagkagulo ang kaaway. Ang larawan ay malinaw para sa atin. Kailangang mabasag ang sisidlan ng ating pagmamataas upang lumiwanag ang ilaw ng Diyos. Kailangang umihip ang shofar ng kanyang salita sa ating bibig upang manginig ang takot ng dilim. Kung nararamdaman mong maliit at mahina, alalahanin si Gideon. Ang Diyos ay eksperto sa paggawa ng dakilang himala sa pamamagitan ng maliliit na sisidlan na handang masira para sa liwanag. Sa panahon ni Saul, may hudyat na hipan ang trumpeta upang marinig ng mga Hebreo. Isayas 13:3. Sa panahon ni David, nang dalhin ang kaba ng Diyos sa Jerusalem, ang mga tao'y sumigaw at humihip ng mga trumpeta, at si David ay sumayaw sa harap ng Panginoon, nagpapakumbaba sa gitna ng papuri. 2 Samuel 6:15, 15 Kronika 28. Ipinapakita nito na ang shofar ay nakatali sa presensya ng Diyos. Kung nasaan ang kanyang arka, naroon ang awit, naroon ang hiyaw, naroon ang hihip. Sa pag-anoint kay Solomon, tumunog ang trumpeta at sumigaw ang bayang, "Mabuhay si Haring Solomon." Sa 1 Hari 1:39-40. Sa pagluklok kay Joas,
May mga trumpeta at awit habang ang hari ay nakatayo sa tabi ng haligi. Kabilang sa ikalawang hari, 12 hanggang 14. Kabilang sa ikalawang kronika 23, 13. Dito, ang shofar ay hindi lamang panawagan sa digmaan o pagsisisi. Ito'y hudyat din ng pagkilalang ang Diyos ang naghahari, na ang pag-angat ng pinuno ay nasa ilalim ng kanyang kamay. Sa ating puso, ito ang panawagan na ipaghari ang Diyos sa trono ng ating pagnanasa at pasya. Kung may ibang hari na naupo sa ating loob, takot, kasalanan, ambisyon, hipa ng shofar ng pagsuko at ipatawag ang hari ng kaluwalhatian. Awit 24, 7 hanggang 10. Sa mga pagbalik at muling pagtatayo, lalo na sa panahon ni Esdras at Nehemias, nauulinigan natin ang mga trumpeta bilang tanda ng pagpupuni at pagbabantay. Sa pagtatatag ng pundasyon ng templo, ang mga pari ay may trumpeta at ang mga levita ay may simbalo at ang buong bayan ay nag-ingay ng malaking sigaw ng papuri. Esdras 3, 10 hanggang 13. May umiyak sa alaala ng dating kaluwalhatian, may umindak sa saya ng panibagong simula, magkahalong luha ng pagkawala at biyaya. Sa panahon ni Nehemias, habang itinatayo ang pader sa gitna ng banta, ang panyo ng utos ay malinaw. Kung saan ninyo marinig ang tunog ng trumpeta, magtipon kayo roon sa amin. Ang Diyos natin ang lalaban para sa atin. Nehemias 4:19 hanggang 20. Ito ang larawan ng iglesia. Nagtatrabaho at nagbabantay. May pala sa isang kamay at espada sa kabila, nakatunghay sa hudyat ng shofar. Kapag may panganib, hindi tayo nagkakawatak. Nagtutipon-tipon tayo sa tunog ng panalangin at salita, sapagkat ang Diyos natin ang nakikipaglaban. Sa mga hari ng Huda, ang shofar at ang awit ay umiral sa reforma. Sa panahon ni Hezekias, nilinis ang templo, ibinalik ang pagsamba. At habang nagsisimula ang handog, sabay ang awit sa Panginoon at ang mga trumpeta. Ikalawang kronika 25 hanggang 28. Sa panahon ni Hosayas, natagpuan ang aklat ng kautusan, napunit ang puso ng hari, at muling ipinagdiwang ang Paskua sa tapat na pagsunod na matagal ng di nasasaksi. Ikalawang kronika 34 hanggang 35. Ang mga kabanatang ito ay parang paulit-ulit na hihip sa puso. Ibalik ang aklat sa gitna, linisin ang templo ng budhi, at hayaang ang himig ng papuri ang magtakda ng tibok ng buhay. Kung nanlamig ang espiritu, ang shofar ng reforma ang sagot. Bumalik sa sinimulang pag-ibig, sa salitang naglilinis, sa pagsambang nag-aalab. Sa mga propeta, tumitining ang hudyat para sa pagsisisi at pagbabantay. Hipanabid ninyo ang trumpeta sa Sion, ang sigaw ni Joel, kasunod ang paanyaya na punitin ang puso, hindi ang kasuotan sapagkat siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Joel 2:1, 12 hanggang 13, 15 hanggang 17. Sa Isaias 58, 1, humiyaw ka ng malakas, huwag kang humawak, itaas mo ang iyong tinig na parang trumpeta, upang ipahayag ang tunay na pag-aayuno, ang pagkalag ng tanikala ng kasamaan, paglaya ng mga inaapi, pagbabahagi ng tinapay sa gutom. Sa Ezekiel 33, ang bantay ay tatayo, at kapag may panganib ay hihipan ng trumpeta. Kung may makinig, maliligtas. Kung magwalang bahala, pananagutan ng sarili. Ang bantay ay pananagutan natin sa isa't isa. Ang pag-ibig na hindi tumatalikod sa makasalanan kundi nagbababala sa panganib. Sa Amos 3:6, kung hihipan ang trumpeta sa isang lungsod, hindi ba't manginginig ang bayan? Paalala na ang pahayag ng Diyos ay hindi dapat manatiling tunog lang sa hangin. Dapat itong maging kilusang nagpapakumbaba at nagbabalik loob. May malakas ding tunog ng araw ng trumpeta sa mga pahina ng propesya. Araw ng trumpeta at sigaw sa mga matibay na lungsod at sa matataas na muog. Zephanias 1:16. Sa Zacarias 9:14, ang Panginoon ay hihip ng trumpeta at lalakad sa ng bagyong hangin.
larawan ng Diyos na siyang mismong nagbibigay hudyat ng kanyang pagliligtas. Sa Isayas 27, talata 13, tutunog ang dakilang trumpeta at ang mga nawalay sa lupain ng Assyria at mga itinaboy sa lupain ng Ehipto ay darating upang sumamba sa Panginoon sa banal na bundok sa Jerusalem. Narito ang patuloy na alingaw-ngaw na hindi mauubos. Ang Diyos ay hindi pabaya sa kanyang bayan. May huling hudyat ng pagtitipon, may pagbabalik sa presensya, may kaganapan ng mga pangako. Sa mga awit, lalo namang nagiging awit ng pagsamba ang trumpeta. Hihipan ang trumpeta sa bagong buwan, sa kabilugan, sa araw ng ating pista. Awit 81, talata 3. Ang Diyos ay umaakyat na may hiyaw, ang Panginoon na may tunog ng trumpeta. Awit 47, talata 5. Sumigaw kayo sa Panginoon lahat ng lupa. Tugtugin ninyo ang lira, kasama ng trumpeta at tunog ng sungay. Mag-ingay kayo sa harap ng Hari ang Panginoon. Awit 78, talata 4 hanggang 6. Purihin siya sa tunog ng trumpeta. Awit 150, 3. Sa iglesia, ang pagsamba ay hindi maliit na bagay. Ito ang unang tugon sa maharlikang presensya ng Diyos. Kapag dumidilim ang paligid, palakasin ang awit. Kapag tila malayo ang pag-asa, itaas ang pagpupuri. Ang tunog ng pagsamba ay shofar na pumapawi sa takot sa loob, sapagkat itinutok mo ang mata sa hari sa halip na sa bagyo. Sa bagong tipan, sina Pablo at Juan ay naglagay ng matitibay na pako ng pag-asa. Sa isang sandali, sa kisap mata, sa huling trumpeta, ang mga patay ay babangon na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Unang Korinto 15:52. Sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit na may sigaw, tinig ng arkanghel at trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Isayas 4:16 sa Brata 18. At susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang mga hinirang niya mula sa 4 na hangin. Mateo 24:31. Ang mga talatang ito ay hindi tiket ng pagtakas, kundi imbitasyon sa katapatang araw-araw. Gising na kayo, sapagkat malapit na ang ating kaligtasan kaysa noong una tayong sumampalataya. Roma 11. Kung ang trumpeta ay magbigay ng hindi tiyak na tunog, sino ang maghahanda sa pakikidigma? 1 Corintios 14:8. Kaya ang iglesia ay tinatawag na maging malinaw ang tinig, hindi malabo, hindi doble kara, hindi tali sa takbo ng panahon. Tiyak na ebanghelyo, malinaw na pag-ibig, matapat na kabanalan. Iyan ang huni ng shofar na hinihingi sa atin. Sa Hebreo 12, binalikan ng Sinai, bundok ng panginginig at tinig na nakapangingilabot. At iniharap ang Siyon, ang lunsod ng buhay na Diyos, ang kapulungan ng mga panganay, ang dugo ni Jesus na nagsasalita ng mas mabuting bagay kaysa kay Abel. Hebreo 12:18 hanggang 24. Narito ang ganda ng ebanghelyo. Mula sa hihip ng sindak patungo sa himig ng biyaya, mula sa bundok ng usok patungo sa kapulungan ng kagalakan. Ngunit hindi para tayo'y maging pabaya, sapagkat ang tinig na yaon ay minsang yumanig sa lupa, ngunit ngayoy nangangako, minsan pa ay yayanigin ko, hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. Hebreo 12:26. Kung gayon, tanggapin natin ang kahariang di nayanig at tayo'y magkaroon ng biyaya upang maglingkod na kalugod-lugod sa Diyos na may banal na takot. Hebreo 12:28. Sa madaling sabi, ang shofar ng bagong tipan ay nananawagan ng kabanalan na may kagalakan at paggalang, puso na aliw sa biyaya at tuwid sa pamumuhay. Samantala, tinitiyak ng Roma 11 na ang plano ng Diyos para sa Israel ay may misteryong pagpapatuloy. Ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay di magsisisi. Roma 11:20. Hindi ito aral ng kayabangan ng sinuman kundi ng kababaang loob ng iglesia.
na nakaalam na tayo'y ipinasok sa puno ng olibo sa awa. Kaya't ang huni ng shofar para sa atin ay dalawa. Idalangin ang Jerusalem at ipangaral si Kristo sa lahat ng bansa. Mahalin ang Israel at mahalin ang mga hentil. Igalang ang tipan ng Diyos at itanyag ang dugo ng kordero bilang kaganapan ng kaligtasan. Ito ang diin ng Ebanghelyo. Si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at sa kanya nagkakaisa ang pader na naghihiwalay ng tao sa tao at ng tao sa Diyos. Juan 1:29, Efeso 2:14 hanggang 18. Kung titingnan natin ang pahayag 8 hanggang 11, makikita ang 7 pakakak, mga hudyat ng paghatol at paanyaya ng pagsisisi. Hindi ito inilaan upang magtulak sa atin sa paranoia, kundi upang ilagay ang bigat sa puso. Ang kasaysayan ay may direksyon at ang Diyos ang Panginoon nito. Sa bawat pakakak, lumalabas ang tawag na makinig at magsisi. Sa bawat pag-alingaw-ngaw, ipinapakita na ang kaharian ng sanlibutan ay magiging sa Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Pahayag 11:15. Kung minsan, maaaring kabado tayo sa mga larawang apokaliptiko, ngunit ang dulo ay hindi takot kundi pagsamba. Ang dulo ay hindi paglusaw ng pag-asa, kundi pag-angat ng trono ng Diyos sa harap ng lahat ng nilalang. Kaya habang tayo'y nabubuhay sa pagitan ng unang hihip at huling trumpeta, mamuhay tayo bilang mga tao ng liwanag, tapat sa gawain, masigasig sa pag-ibig, matatag sa pananampalataya. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa iyong araw-araw? Kapag sumisindi ang tukso, hipan mo ang shofar ng salita, ang talim ng kasulatan na pumupukpok sa pandarayan ng puso. Kapag lumalabo ang direksyon, hipan mo ang shofar ng panalangin, ang paglapit sa Ama na hindi nagkukulang sa karunungan sa umaamin sa kawalan. Kapag umiigting ang takot, hipan mo ang shofar ng papuri, sapagkat ang Diyos ay tumatahan sa papuri ng kanyang bayan at ang presensya niya ang kapayapaan ng ating loob. Kapag nakikita mo ang pader ng Jericho sa pamilya, negosyo o ministeryo, umikot ka sa pagsunod, maglakad araw-araw sa katapatan at hintayin ang hudyat ng Diyos. Sa oras niya, luluhod ang bato sa kanyang salita. Kapag naririnig mo ang bantang humahati sa iglesia, hipan mo ang shofar ng pagkakaisa. Ipagtanggol ang katotohanan sa pag-ibig, sapagkat kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikidigma? 1 Corintios 14:8. At kung nakikita mo ang Jerusalem sa balita at ang bundok ng templo sa mga usapan, igalang mo ang misteryo ng plano ng Diyos at ilagak mo sa panalangin ang kapayapaan ng lungsod. Hindi para husgahan, kundi para mamagitan. Hindi para ipilit ang ating kalkulasyon, kundi para ipanalangin ang katuparan ng kanyang salita sa kanyang paraan at oras. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Awit 122, Section 6. Sa gayon, nagiging tugon natin ang pagpapakumbaba at pag-asa, hindi galit at agam-agam. Kapag dumating ang mga araw ng alingaw-ngaw at sigalot, makinig tayo sa dakilang guro. Huwag kayong mabagabag, sumampalataya kayo sa Diyos, at sumampalataya rin kayo sa akin. Juan 14:1. Kung may isang larawan na nais iukit sa puso sa bahaging ito, ito, maging buhay na shofar. Ang shofar ay walang silbi kung tahimik. Nagiging makapangyarihan lamang kapag ito'y hinipan ng hininga. Ang iglesia ay walang silbi kung sarado at tahimik. Nagiging makapangyarihan lamang kapag hinipan ng Espiritu at iniukit ng kabanalan. Ialay mo ang iyong buhay bilang sisidlan na walang pagmamataas, handang hipan ng Diyos. Ialay mo ang iyong bibig sa malinaw na ebanghelyo, hindi malabong nota ng kompromiso. Ialay mo ang iyong mga kamay sa katarungan at kaawaan, ang iyong oras sa panalangin, ang iyong lakas sa pagsamba. Sa ganitong paraan, ang buhay mo ay nagiging tunog na nagpapabalik loob, nagpapalaya, at nagbubukas ng landas para sa iba na lumapit sa hari.
Kaya kapag muli mong marinig ang salitang shofar, huwag mo lang isipin ang sinaunang sungay sa isang malayong bundok. Isipin mo ang Diyos na bumubuo ng koro sa kasaysayan, mula Moria hanggang Sinai, mula Jericho hanggang Zion, mula kay David hanggang kay Jesus, mula sa unang iglesia hanggang ngayon, at inaanyayahan kang sumali sa tugtog. At kapag may marinig kang balita ng pag-ihip sa bundok ng templo, dalhin mo agad ang puso mo sa kasulatan, sa Joel para sa pagsisisi, sa Esdras at Nehemias para sa muling pagtatayo, sa awit para sa pagsamba, sa Isaias para sa panawagan ng katarungan, sa Zacarias para sa pangako ng pagtatanggol ng Diyos, sa Mateo at Tesalonica para sa pag-asa ng pagbabalik ng hari. Huwag kang manatili sa ingay ng mundo. Isalin mo ang lahat sa himig ng Biblia. At kung sasabihin mo, paano kung mahaba pa ang gabi? Sagot ng kasulatan, sa hating gabi may sigaw. Narito ang kasintahan. Mateo 25:6. Kaya maghanda ang ilawan, magdagdag ng langis at magbantay. Kung sasabihin mo, paano kung kulang ang aking lakas? Sagot ni Pablo, sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Korinto 12:9. Kung sasabihin mo, paano kung malabo ang aking tinig? Sagot ng unang Korinto 14, linawin mo ang tunog, manatili sa katotohanan at ipahayag si Kristo. Kung sasabihin mo, paano kung ako'y natakot? Sagot ng awit 27, talata 1. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Sa wakas, sa paglalakbay na ito, mula sa huni ng shofar ng kasaysayan tungo sa huling trumpeta ng pag-asa, ito ang ating panalangin. Panginoon, gawin mong malinaw ang aming tinig, hindi tunog ng kalituhan, kundi himig ng katotohanan. Gawin mong malinis ang aming puso, hindi palamuti ng relihiyon kundi altar ng pagsamba. Gawin mong matatag ang aming mga paa, hindi naglalakad sa takot kundi sa pananampalataya. At sa oras na itinakda mo, kapag tumunog ang huling trumpeta at ang tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay umurong, masumpungan mo kaming nakatayo. Hindi perpekto, ngunit tinubos. Hindi sikat, ngunit tapat. Hindi malakas sa sarili, ngunit puspos ng iyong espiritu. Sapagkat sa simula pa lang, ang kwento ay hindi tungkol sa ating lakas, kundi sa iyong katapatan. At sa dulo, ang awit ay hindi tungkol sa ating pangalan, kundi sa iyong kaluwalhatian. Hanggang sa araw na yon, patuloy nating pakinggan ang shofar ng kasulatan sa ating umaga at gabi, sa ating tahanan at trabaho, sa ating pananahimik at pakikitungo. Patuloy tayong magbantay, magdasal, magpuri at magmahal. Patuloy tayong magtanim ng kabutihan at mag-ani ng habag. At kapag may kumalampag na takot, ihipan natin ang shofar ng pag-asa. Kapag may kumapal na dilim, ihipan natin ang shofar ng liwanag. Kapag may tumigas na puso, ihipan natin ang shofar ng biyaya. Sapagkat ang Diyos na nagpaalingaw-ngaw ng mga bundok sa kanyang tinig, ay siya ring Diyos na naglalapit sa atin sa kanyang puso. At sa bawat hininga ng shofar, maririnig natin muli ang pangakong hindi kumukupas. Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Malakiyas 3, section 6. Sa pangakong ito tayo tatayo, sa himig na ito tayo aawit, at sa pag-ibig na ito tayo maghahanda, hanggang tumunog ang huling trumpeta at ang hari ay magbalik sa kaluwalhatian. Kung ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa himig ng shofar, mas malinaw nating nakikita na bawat hihip sa kasulatan ay hindi lamang tunog ng seremonya, kundi pulso ng tipan, paanyaya sa pagsisisi, paninindigan at pag-asa. Mula sa unang pahina ng kwento ng Israel hanggang sa mga pangako ng mga propeta at sa tugon ng iglesia sa bagong tipan, paulit-ulit na bumabalik ang tema. Kapag umuugong ang trumpeta ng Diyos, ang bayan niya ay gumigising. Kaya sa bahaging ito, manatili tayong nakatuon lamang sa mga kwentong biblikal at sa mismong diwa ng paksang ito. Ang shofar bilang tanda ng presensya, babala, pag-ibig
at tagumpay ng Diyos upang marinig natin ang paanyayang naglalagos sa bawat salinlahi. Sa mga itinakdang kapistahan ng Panginoon, malinaw na inihabi ng Diyos ang tunog ng trumpeta sa ritmo ng pananampalataya. Sa Levitico 23, itinatag ang araw ng tunog ng mga trumpeta, ang Yom Teruah, bilang banal na pagtitipon, pag-alaala sa pamamagitan ng paghihip at banal na kapahingahan. Levitico 23:23 hanggang 25. Hindi ito basta pista. Ito'y sagradong paalala na ang buhay ng bayan ng Diyos ay may ritmo ng paggising at pagpahinga, ng panibagong simula at malalim na pagsisiyasat ng puso sa harap ng kanyang kabanalan. Sa tuwing tumutunog ang shofar sa kapistahang ito, ang mensahe ay lumalagos. Huminto ka, pakinggan mo, at ihanda ang puso, sapagkat may dumarating. Hindi lamang isang araw sa kalendaryo, kundi ang presensya ng Diyos na nais muling pumasok sa ating karaniwang araw upang gawin itong banal. Pagbalik sa ilang, bago pa man pumasok sa lupang pangako, ipinag-utos ng Diyos kay Moises ang pagbubuo ng 2 trumpeta na pilak upang tawagin ang kapulungan, upang ihudyat ang pag-alis, at upang ipahayag ang kagalakan at panalangin sa araw ng sakuna, bilang 10, 1 hanggang 10. Bagaman pilak ang trumpeta rito at hindi sungay ng tupa, nananatili ang iisang luhika ng langit. Ang paglakad ng bayan ay ayon sa tinig ng Diyos. Ang pagtitipon ay ayon sa kanyang hudyat. At ang pakikibaka ay hindi natutukoy ng lakas ng tao, kundi ng presensya niya na tumatawag at umaalalay. Kapag humihip ang trumpeta sa kapighatian, may pangakong, aalalaanin kayo ng Diyos ninyo. Bilang 10, 9. Kaya kapag ang ating puso ay humihingi ng direksyon, tandaan natin ang larawan. Hindi tayo basta tumatakbo. Tayo ay tinatawag, tayo ay ginagabayan. At sa bawat pag-ikot ng ating lakbayin, may tinig ng langit na nagsasabing, dito ka dadaan. Ang shofar ay nagiging mas matingkad sa pagsasalaysay ng pagbagsak ng Jericho, larawan ng imposibleng pader na bumibigay sa kapangyarihan ng Diyos at sa pagsunod ng kanyang bayan. Isang ulit bawat araw sa loob ng 6 na araw at 7 ulit sa ika-7 araw, umaandar ang prosesyon ng kaban na may mga paring humihip ng trumpeta. Sa huling hudyat at sabayang sigaw, gumuho ang mga pader. Josue 6:1 hanggang 20. Waring simple, ngunit napakalalim. Ang shofar dito ay hindi lamang musika. Ito ang himig ng pagsunod. Sa mata ng sanlibutan, katawa-tawa ang ritual na ito. Sa plano ng Diyos, ito ang mismong susi ng tagumpay. Kaya, sa ating sariling Jericho, mga hadlang sa pamilya, gawain, ministeryo o loob, ang aral ay ito. Ang pagsunod sa kakaibang tagubilin ng Diyos ang nagbubukas ng daan sa himala. Ang shofar ay paalala na kapag dumating ang oras ng Diyos, luluhod ang pader sa iisang hudyat. Sa kwento ni Gideon, lumilitaw ang shofar bilang kanta ng kahinaan na ginawang lakas. Nang piliin ng Diyos ang 300 lalaki laban sa makapal na hukbo ng Midian, malinaw ang layunin. Ipamalas na, ang tagumpay ay mula sa Panginoon, hindi sa bilang o lakas ng tao. Hukom 7:2 hanggang 22. Sa liwanag ng mga sulo, sa ingay ng mga basag na banga, at sa hihip ng mga trumpeta, nagkagulo ang kaaway. Ang larawang ito ay tumutuligsa sa ating pagmamataas at umaaliw sa ating kababaang loob. Kapag basag ang sisidlan ng ating sarili, ang pigil na pagmamataas, ang ilusyon ng kontrol, saka sumisilay ang liwanag at tumatalas ang huni ng shofar. Kung kulang ang iyong nararamdaman, kung kaunti ang yaman, kung maliit ang impluwensya, huwag mangamba. Ang Diyos ay gumagawa ng dakilang bagay sa mga handang maging sisidlang basag para lumiwanag ang kanyang liwanag. Hindi rin nawala sa kasaysayan ng Israel ang ugnay ng shofar sa koronasyon at presensya ng Diyos. Nang iakyat ang kaban sa Jerusalem, sigaw at hihip ng trumpeta ang sumalubong.
at si David ay sumayaw sa harap ng Panginoon ng may kababaang loob. 2 Samuel 6:15, 1 Kronika 15:28. Nang ianuin si Solomon, tumunog ang trumpeta at nagalak ang bayan. Isaias 1:39 hanggang 40. Nang ipanumbalik si Joas, parang himig ng panibagong umaga ang mga trumpeta sa templo, kabilang sa ikalawang hari, 12 hanggang 14. Sa mga tagpong ito, ang tunog ay hindi lamang pagsikat ng hari. Ito ay pagpapahayag na ang Diyos ang tunay na naghahari. Sa ating puso, ang shofar ay hudyat na ibaba ang mga hari na umuupo sa ating trono, takot, pita, kasalanan, at itanyag ang tunay na hari, ang Diyos na may-ari ng ating paghinga. Kapag dumating ang mga panahon ng pagkalimot at pagrupok ng loob, ibinabalik ng Diyos ang shofar ng reforma. Sa panahon ni Hezekias, nilinis ang templo at muling itinatag ang pagsamba, at samantalang nagsisimula ang handog, sabay tumunog ang awit at mga trumpeta. 2 Kronika 29:25-28. Sa panahon ni Hosayas, natagpuan ang aklat ng kautusan, napunit ang puso ng hari, at muli nilang ipinagdiwang ang Paskwa sa hindi pa nararanasang tapat na paraan. 2 Kronika 34-35. Dito, ang shofar ay naging musika ng pagbabalik. Ilabas ang alikabok sa templo ng puso, buksan muli ang aklat, ibalik ang awit. Kung nanlamig ang iyong loob, kung ang altar ay natabunan ng abo, hayaang ang huni ng shofar sa kasulatan ang gumising sa iyo. Magbalik sa una mong pag-ibig, sa puring walang pakunwari, at sa pakikinig na mas matibay kaysa ingay ng daigdig. Sa Esdras at Nehemias, ang shofar ay naging ugnay ng pagtatayo at pagbabantay. Nang maitindig ang pundasyon ng templo, lumuha ang ilan sa alaala ng dating kaluwalhatian at sumigaw sa tuwa ang iba sa bagong simula, kasabay ng mga trumpeta at simbalo. Esdras 3:10-13. At habang itinatayo ang pader sa gitna ng banta, ipinag-utos ni Nehemias na kung saan marinig ang tunog ng trumpeta, doon magtipon, sapagkat ang Diyos natin ang lalaban para sa atin. Nehemias 4:19-20. Ito ang huwaran ng sambayanan ng Diyos. Nagtatrabaho at nagbabantay, nagtatayo at nananalangin, handang tumakbo sa hudyat ng shofar, hindi upang magtago, kundi upang magsama-sama sa presensya ng Diyos na lumalaban para sa kanila. Sa iglesia ngayon, ito ang tawag. Kapag may panganib o pagkakahati, takbuhan ang tinig ng salita, magtipon sa panalangin, at pairaliin ang pag-ibig na mas malakas kaysa alinmang pader. Sa mga propeta, ang shofar ay nagiging malakas na boses ng konsensya ng bayan. Hipan ninyo ang trumpeta sa Sion upang tawagin ang pag-aayuno, pagkatipon, at tunay na pagsisisi. Joel 2:15-17. Itaas mo ang iyong tinig na parang trumpeta, wika ni Isaias, upang tukuyin ang tunay na pag-aayuno. Hindi lamang pagtalikod sa pagkain, kundi pagkalag ng tanikala ng kasamaan, pagpapalaya sa mga inaapi, at pagbabahagi sa gutom. Isaias 58:6-7. Kay Amos, kung hihipan ng trumpeta sa isang lungsod, hindi ba't manginginig ang bayan? Amos 3:6. Kay Hosea, ang tunog ay babala dahil tumalikod ang Israel. Hosea 5:8. Kay Ezekiel, ang bantay ay may pananagutang hipan ang trumpeta kapag may panganib. Kung makinig ang bayan, maliligtas. Kung magwalang bahala, papasanin nila ang bunga. Ezekiel 33:1-7. Dito, ang shofar ay hindi lamang festival. Ito ay tungkulin, ang katapangan ng pag-ibig na magsabi ng katotohanan, ang malasakit na magbantay para sa kapwa, at ang kababaang loob na tumugon sa tawag ng Diyos bago pa man dumilim ng lubusan. Hindi rin mawawala ang larawan ng hubileo, ang malakas na hudyat ng kalayaan. Sa Levitiko 25:9-10, sa araw ng pagbabayad sala ng ika-50 taon, hihipan ng trumpeta upang ipahayag ang paglaya sa lupain, ang pagbabalik ng bawat isa,
sa kanyang pag-aari at pamilya. Ang jubileo ay katuruan ng katarungan at awa. Walang tanikalang walang wakas. Walang pagkakautang na walang pag-asa. Walang lupaing hindi maibabalik. Sa bagong tipan, kinuha ni Jesus ang scroll ni Isaias at binasa upang ipangaral ang kalayaan sa mga bihag, upang ipahayag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Lucas 4:18 hanggang 19, Isaias 61:1 hanggang 2. Para sa atin, ang shofar ng jubileo ay paanyaya na palayain ang kapwa sa kapatawaran, palayain ang sarili sa puot, at pawiin ang tanikala ng kasalanan sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kung may bigat sa iyong dibdib na matagal mo nang dala, hayaan mong ang huni ng jubileo ang magpahayag. Kay Kristo, may tunay na kalayaan. Sa awit, nagiging dalisay na papuri ang tunog ng trumpeta. Hipa ng trumpeta sa bagong buwan, sa kabilugan, sa araw ng ating pista. Awit 81, talata 3. Ang Diyos ay umaakyat na may hiyaw, ang Panginoon na may tunog ng trumpeta. Awit 47, talata 5. Purihin siya sa tunog ng trumpeta. Awit 150, 3. Kapag madilim ang balita, mas malakas ang dapat na awit. Kapag tila malayo ang pag-asa, mas mataas ang dapat na papuri, sapagkat ang Diyos ay tumatahan sa papuri ng kanyang bayan at ang presensya niya ang kapayapaan ng ating loob. Ang shofar sa awit ay hindi lamang musika. Ito ang himig ng presensya na ginagawang dambana ang ating ordinaryong oras. Sa Isaias 27, talata 13, ipinangako ang dakilang trumpeta na tutunog at titipunin ang mga naligaw at naitaboy upang sumamba sa Panginoon sa banal na bundok, sa Jerusalem. Sa Zacarias 12, ang Jerusalem ay magiging kopang nakalalasing sa lahat ng bansa. At sa Zacarias 14, ipinahayag ang araw ng Panginoon na ipagtatanggol niya ang lungsod at kikilalanin ang kanyang paghahari sa buong lupa. Sa Zephanias 1:16, may araw ng trumpeta at sigaw sa mga matibay na lungsod. Ito ang mapa ng propesya. May panganib at pighati, ngunit may pangako ng pagtatanggol at pagtitipon. Sa lahat ng ito, nananatili ang panawagan ng awit 122. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang tipan ang tanging pag-asa ng mundo. Kaya, ang ating tugon ay panalangin at katapatan, hindi pangamba o pagmamapuri. Sa bagong tipan, ang shofar ay nagiging pakakak ng walang hanggang pag-asa. Sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, ang mga patay ay babangon na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Unang Korinto 15:52. Ang Panginoon ay bababang mula sa langit na may sigaw at trumpeta ng Diyos. Isaias 4:16 hanggang 18. At susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at titipunin nila ang mga hinirang. Mateo 24:31. Sa pahayag, narinig ni Juan ang malakas na tinig na gaya ng trumpeta at nakita ang 7 pakakak na bumasag sa katahimikan ng langit. Mga hudyat na nagbabala at nag-anyaya sa pagsisisi. Pahayag 1:10, 8 hanggang 11. Hindi ito ibinigay upang magpatayo ng tore ng haka-haka. Ibinigay ito upang patatagin ang ating mga puso. Ang kasaysayan ay may hari at ang wakas ay pagsamba. Kaya habang naghihintay tayo, magbantay tayong may paglilinis ng puso at gilas sa pag-ibig. Sapagkat kung ang trumpeta ay magbigay ng ditiyak na tunog, sino ang maghahanda sa pakikidigma? 1 Corintios 14:8. Ang Ebanghelyo ang malinaw na himig. Huwag itong baluktutin. Huwag pahinain. Ipahayag si Kristo ng may biyaya at katotohanan. Kapag pinag-uusapan ng Israel sa plano ng Diyos, malinaw ang sinabi ni Pablo. Ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay di magsisisi. Roma 11, talata 20. Hindi ito lisensya para sa kayabangan ng sinuman.
Ito'y salamin ng katapatan ng Diyos at paanyaya sa iglesia na manalangin, magmahal at maghintay ng may pagpapakumbaba. Tayo'y mga sanga na idinugtong sa mabuting punong olibo. Huwag palalo, manapay magpasalamat. Sa himig ng shofar, ang panawagan ay dalawa. Manalangin para sa Jerusalem at ipangaral ang kapayapaan ni Kristo sa lahat ng bansa. Sa ganitong paraan, umaalingaw-ngaw ang tunay na kanta ng langit. Awa para sa Israel, awa para sa mga hentil, awa para sa sino mang sasampalataya. At kung itatanong mo, paano ito isasabuhay ngayong araw? Kapag dumating ang tukso, hayaan mong ang shofar ng salita ang unang humihip. Basa ng kasulatan sa umaga at gabi, hindi bilang ritual kundi pagkain ng kaluluwa. Kapag may alon ng takot, hayaan mong ang shofar ng papuri ang sumapaw sa alingaw-ngaw ng pag-aalala. Sapagkat kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang kapayapaan. Kapag may di pagkakaunawaan, hayaan mong ang shofar ng pag-ibig ang manguna. Paalalang kung ang tunog ay di malinaw, walang handa. Ngunit kung malinaw ang ebanghelyo sa ating wika at gawa, makikita ng mundo ang mukha ng hari. Kapag tila malayo ang katuparan ng mga pangako, balikan mo ang Sinai, ang Jericho, si Gideon, si Hezekias, si Josias, si Esdras, si Nehemias, si Joel, si Isaias, si Zacarias, at si Pablo. Iisang Diyos, iisang katapatan, iisang hudyat, magbantay, magsisi, magalak at magtiwala. Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang mas malalim pang himig, ang shofar ng krus at pasko ng pagkabuhay. Sa Hebreo 13 hanggang 14, inihambing na kung ang abo ng pulang baka ay nakapagpapadalisay ng laman, gaano pa ang dugo ni Kristo na naglilinis ng budhi upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Dito natutupad ang lahat ng anino. Ang kordero ng Diyos ang tunay na paghahandog at ang kanyang dugo ang tunay na paglilinis. Kaya, kung ang mundo ay nabibighani sa tunog ng mga hudyat, ang puso ng mananampalataya ay nabibihisan ng kapayapaan sapagkat ang pinakamalakas na hudyat ay nangyari na, naganap na sa Golgota at siya'y nabuhay sa walang hanggang umaga. Mula roon, ang bawat shofar sa kasaysayan ay paalala at paanyaya, manahan sa kaloob ng kaligtasan at mamuhay sa kabanalan. Kung lilimiin natin ang kabuuan, makikita natin na ang shofar ay tulay. Mula Moria kung saan naglaan ang Diyos, patungong Sinai kung saan nakipagtipan ng Diyos, patungong Jericho kung saan nagtagumpay ang Diyos, patungong Zion kung saan naghahari ang Diyos, at sa wakas ay sa bagong Jerusalem kung saan maninirahan ang Diyos kasama ng kanyang bayan magpakailanman. Sa pagitan ng mga taluktok na ito, ang ating tungkulin ay malinaw, maging bantay na ginigising ng salita, manlalakbay na sumusunod sa hudyat, mananamba na umaawit sa gitna ng unos, at mga saksi na malinaw ang tinig gaya ng trumpeta sa pagbabalita ng kabutihan niya. Huwag hayaang himukin tayo ng takot. Hayaang ipangalandakan ng pag-ibig ang himig ng katotohanan. Kaya ngayon, sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong lihim na silid ng panalangin, pakinggan mo ang shofar ng langit sa pamamagitan ng kasulatan. Kung napagod ka, magpahinga sa araw ng kapahingahan ng Diyos. Kung napasubo ka, yakapin ang kapatawaran sa jubileo ng biyaya. Kung napalayo ka, punitin ang puso at bumalik. Kung natakot ka, tumingala sa hari. At kung nalito ka, sumandig sa salita. Sapagkat ang Diyos na nagpaalingaw-ngaw ng bundok sa kanyang tinig ay siya ring Diyos na bumubulong ng pag-ibig sa iyong puso. At darating ang araw sa huling trumpeta na ang lahat ng luha ay papahirin, ang kamatayan ay lulunukin sa pagtatagumpay, at ang awit ng mga tinubos ay magiging punong-puno ang kalangitan. Hanggang sa araw na iyon, manatili tayong gising, tapat at nagagalak. Kapag narinig mo ang shofar, sa pahina ng Biblia, sa babala ng konsensya, sa panawagan ng Espiritu, tumugon ka agad. Ito ang ating oras, ito ang ating himig,
at ang hari ay malapit na. Kung ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa huni ng shofar sa buong kasulatan, mas lalo nating nauunawaan na ang bawat pag-ihip nito ay parang hininga ng langit na dumadampi sa alabok ng lupa upang gisingin ang puso, ituwid ang landas, at ihanda ang bayan ng Diyos sa pagdating ng hari. Sa bawat salinlahi, ipinadala ng Diyos ang kanyang tinig, minsan sa anyo ng kulog sa Sinai, minsan sa pagguho ng mga pader sa Jericho, minsan sa taghoy ng mga propeta na kumakawala sa kawalan ng tulog ng gabi, at minsan sa mahinihing pabulong ng awa na umaabot sa pagod at sugatang kaluluwa. At kung ang shofar ay sungay ng tupang ibinigay ng Diyos sa Moriah bilang kahalili ni Isaac, kung gayon, bawat hihip ay paalala ng kanyang probisyon sa oras ng pagsubok, isang tinig na nagsasabing, hindi tayo iniiwan sa altar ng pagkatakot dahil ang Panginoon ang naglalaan. Genesis 22:13-14. Sa paglipas ng mga dantaon, lumitaw ang isang boses sa ilang. Hindi tunog ng pilak na trumpeta, kundi tinig ng taong ang buhay ay naging shofar ng langit. Si Juan Bautista, ang tinig ng sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. At itinawag niya ang lahat sa pagsisisi, pagpapabautismo at pagbabalik loob. Isayas 40:3, Mateo 3:1-3. Sa kanya, nakikita natin na minsan ang pinakamatining na hihip ay hindi mula sa instrumento, kundi mula sa buhay na nagsasabing, magbalik kayo sa Diyos sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Hindi siya nagdala ng espada, ni hindi siya namuno sa hukbo, nagdala siya ng panawagan. At ang panawagang iyon ay parang pag-ihip ng shofar sa liwayway, nagpapakalat ng liwanag, nagpapabalik sa mga paa sa madalas kaligtaang landas ng kabanalan, at naghahanda ng isang salinlahi upang salubungin ang Mesyas. Kung may bahagi sa iyong buhay na tila ilang, tigang, tahimik, at tila walang direksyon, hayaan mong ang halimbawa ni Juan ang maging huni ng pag-asa, maging shofar ang iyong pagsisisi, at sa iyong pagpapakumbaba, buksan mo ang pintuan para sa pagpasok ng hari. Sa Jerusalem, sa gitna ng mga pista, tumindig si Jesus at sumigaw, kung nauuhaw ang sinuman, lumapit sa akin at uminom. At sinabi niya ang tungkol sa Espiritu na ibibigay sa mga sumasampalataya. Juan 73-79. Ang sigaw na iyon ay parang huni ng trumpeta sa puso ng sinumang tuyong-tuyo. Tawag sa pag-inom, hindi sa tradisyon lamang. Tawag sa pakikipagtagpo, hindi sa ritual na walang alab. Sa gitna ng ingay ng ating panahon, kung saan napakaraming boses ang nagtutulak, humihila at nangaakit, ang tinig ni Jesus ang tanging huni na tunay na nagpapabuhay. Kung ang shofar sa lumang tipan ay panawagan sa pagsamba, si Jesus ang katuparan ng kung bakit tayo tinatawag, upang sa Kanya tayo uminom ng buhay na hindi nauubos. Kaya, kapatid, kung nauuhaw ka sa layunin, kapayapaan at kabuuan, huwag mong sayangin ang paanyaya. Lumapit sa Kanya at humigop ng buhay, sapagkat ang tunay na paghahanda sa mga araw na paparating ay nagsisimula sa pusong pinupuno niya araw-araw. Nang ikinwento ni Jesus ang 10 dalaga, ipinaalala niyang darating ang sigaw sa hating gabi. Narito ang kasintahan. Lumabas kayo upang siya'y salubungin. Mateo 25:6. Ang sigaw na iyon ay gaya ng biglang hihip ng trumpeta sa dilim. Hindi inaasahan ng antok, ngunit inaabangan ng gising. Ang kahandaan ay hindi nagaganap sa mismong sandali ng hudyat. Ito'y hinuhubog ng mga maliliit na pagsunod sa mga araw na tila karaniwan. Ang langis sa lampara ay larawan ng panloob na buhay na hindi sinasandalan sa ingay ng labas, kundi pinapalakas sa tahimik na pakikipagniig sa Diyos. Kaya kung nais mong sumabay sa huling huni, bantayan mo ang iyong lampara ngayon. Palaguin mo ang ugat sa salita, panalangin at pananampalataya. Ang shofar ng hating gabi ay hindi magpapaliwanag sa lamparang walang langis.
kaya't mag-impok ng langis habang may araw pa. Paniniwalang sinasanay sa pagsunod at pag-ibig na hindi tumitigil kahit walang pumapalakpak. Sa araw ng Pentecostes, isang kakaibang huni ang bumalot sa itaas ng silid. May isang ugong na parang malakas na hangin mula sa langit at napuspos ang lahat ng naroon, nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa ibinigay ng Espiritu, gawa 2:1-4. Hindi ito shofar sa kamay ng tao, ngunit ang tunog ay shofar sa puso ng sanlibutan. Hudyat na ang tipan ay lumalawak sa lahat ng bansa, na ang ebanghelyo ay pupunta sa dulo ng lupa, at na ang iglesia ay hindi musika ng isang lahi lamang, kundi koro ng mga tinubos mula sa bawat wika at bayan. Simula noon, ang mga alagad ay naging mga buhay na trumpeta. Si Pedro na minsan ay natakot ay tumindig at nagsalita. Si Pablo na dating umuusig ay naging sugo. Ang iglesia na dating nakatagong takot ay naging sambayanan ng tapang. Ito ang ginagawa ng Espiritu. Ginagawang malinaw ang tunog na para bang tinuruan ang kanyang bayan na hipan ng huni ng langit sa dila ng mga tao. Kaya, kapatid, huwag mong isipin na walang halaga ang iyong tinig. Kapag pinuno ng Espiritu ang isang ordinaryong tao, ang tunog na lumalabas ay nagiging huni ng pag-asa para sa isang taong matagal nang naghihintay. Sa mga paglalakbay ni Pablo, patuloy ang paalala na kung ang trumpeta ay di malinaw ang tunog, sino ang maghahanda sa pakikidigma? 1 Corintios 14:8. Sa Ebanghelyo, kailangang malinaw ang tinig. Si Kristo ang Panginoon, namatay at muling nabuhay, at sa Kanya lamang may kapatawaran at bagong buhay. Walang huni ng kompromiso, walang halong kapritso ng panahon. Ang kalinawan ang kabaitan, sapagkat sa liwanag ng katotohanan, nakikita ng mga tao ang landas palabas sa dilim. Kung minsan, natutokso tayong pahupain ng Ebanghelyo upang hindi masaktan ang damdamin. Ngunit tandaan, ang shofar na masyadong banayad ay hindi nakapagpapagising. Hindi ito panawagan sa pagkaroon ng tigas ng puso. Ito ay panawagan sa katapatang may biyaya, tinig na totoo at sugatang marunong umibig. Sa iyong pamilya, trabaho at komunidad, maging malinaw. Hindi dahil gustong manalo sa argumento, kundi dahil mahal mo ang kaluluwa ng kausap mo. Kung uunatin natin ang kwento pabalik sa mga propeta, makikita natin si Jonas, lalaking pinadala sa Nineveh upang magpahayag, at sa kabila ng kanyang pag-aatubili, ang lungsod ay nagsisi, mula hari hanggang alipin, at pinakinggan ng Diyos ang kanilang pagbalik loob. Jonas 3:1-10. Ang mensaheng iyon ay parang shofar na umaling-aungaw sa mga kalye ng imperial na lungsod. Simple, tuwiran at mabigat. Sa ating panahon, maaaring ang Nineveh mo ay hindi isang imperyo, kundi isang puso na pinatigas ng sakit, isang tahanan na napuno ng katahimikang hindi na malusog, o isang ugali na dahan-dahang umuubos sa alab ng iyong kaluluwa. Sa ganitong sandali, huwag kang padala sa pagkamanhid. Kapag ang Diyos ay nagpadala ng tinig, maaring mula sa kasulatan, isang kaibigang tapat, o isang pangyayaring kumakatok, tumugon ka, sapagkat ang shofar ng awa ay hindi lang nagpapaalala ng panganib, nag-aalok ito ng daan pauwi. Sa panahon ni Asa, ang Yuda ay tinawag na hanapin ang Panginoon, at nang ibalik ang altar at hubarin ang mga Diyos-Diyosan, binigyan sila ng Diyos ng kapahingahan sa palibot. 2 Kronika 14-15. Ganito rin sa panahon ni Jehoshaphat, kung saan ang awit at papuri ang nanguna at ang Diyos ang gumawa ng kababalaghan. 2 Kronika 20. Sa panahon ni Nehemias, ang pagtayo sa pader at pakikinig sa shofar ang nagdugtong sa pagod na mga bisig at takot na mga dibdib. Nehemias 4:19-20. Sa lahat ng ito, nakikita nating hindi kailanman ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang bayan sa tahimik na desperasyon. Laging may paraan ng pag-angat, minsan sa pamamagitan ng reforma, minsan sa pamamagitan ng papuri, minsan sa pamamagitan ng pagtitipon sa tinig ng bantay.
Kung ikaw ay nasa yugto ng pagbangon, gawin mong ritual ang paglapit sa salita kada umaga na parang shofar na gigising sa iyo. At gawin mong himno ang papuri kada gabi na parang shofar na magpapatahan ng takot. Kung lilipat naman tayo sa loob ng tahanan, makikita natin ang shofar na humuhuni sa pamamagitan ng awa at pagtubos. Si Ruth, dayuhang balo, ay kinalingan ni Boaz at naging bahagi ng lahi na magbubunga ng mesyas. Ruth 4:13-22. Sa kwentong ito, ang awa ang naging trumpetang narinig ng isang pusong sugatan. Ang pagkalinga ang naging himig na nagbalik ng pag-asa. Sa talinghaga ng anak na naligaw, ang yakap ng ama ang naging huni ng bahay na minsang napuno ng lungkot. Sa halik at piging, ipinahayag ng ama ang jubileo ng kapatawaran at pagbabalik. Lucas 15:20-24. Dito natin nauunawaan, ang shofar ng langit ay hindi laging daguundong. Madalas itong paghaplos ng biyaya. Kapag may kailangang patawarin, patawarin. Kapag may kailangang muhunang muli, maglatag ng pag-ibig. Kapag may kailangang tanggapin, buksan ang pinto. Sa ganitong mga simpleng bagay, ang langit ay tila humihip sa ating tahanan at ang mga pader ng lamig ay unti-unting guguho. Ngunit hindi rin nawawala ang shofar ng katarungan. Sa Isaias 58, itinaas ang tinig na parang trumpeta upang tawagin ang bayan sa tunay na pag-aayuno. Hindi palabas na kabanalan, kundi pagkalag ng tanikala, pagpapalaya sa aping alipin, pagbabahagi ng tinapay sa gutom, at pagbibigay ng tahanan sa walang tirahan. Isaias 58:1, 6-7. Ang huni ng langit ay hindi lamang para sa ating personal na kabanalan. Ito rin ay panawagan sa kabutihan na tumatawid sa pinto ng tahanan papunta sa lansangan ng ating komunidad. Kung nais mong maging buhay na shofar, huwag kang manatili sa damdamin. Maging kamay ka ng awa at paa ng katarungan. Kapag ang pananampalataya ay nagiging gawa, ang tinig nito ay lumalakas at umaabot sa mga sulok na matagal nang hindi nakakarinig ng mabuting balita. Sa aklat ni Daniel, natuto tayong makarinig ng huni ng katapatan sa gitna ng banta. Nang ibinawal ang pananalangin, pinili pa rin ni Daniel na buksan ang bintana at lumuhod 3 ulit sa isang araw, gaya ng kanyang kaugalian. Daniel 6:10. Ang isang buhay na tapat ay parang shofar na umuugong kahit walang musika. Nagpapaalala sa mundo na may hari na mas mataas pa sa hari ng lupa, at nang siya'y ibinagsak sa kulungan ng mga leon, ang Diyos ang nagsara ng bibig ng mga mababangis. Sa huli, ang tinig na nanatili ay hindi ang utos ng hari, kundi ang patotoo ng pagliligtas ng Diyos. Kung ikaw ay humaharap sa mga puwersang nagbabantang patahimikin ang iyong pananalig, alalahanin si Daniel. Huwag mong ibaba ang bintana ng iyong panalangin. Buksan mo ito, sapagkat ang shofar ng katapatan ay mas malakas kaysa anumang ipinasasara ng takot. Sa aklat ni Esther, naririnig natin ang huni ng katapangan sa mga salita ni Mordecai. At kung ikaw ay mananahimik sa panahong ito, lilitaw mula sa ibang dako ang kaligtasan para sa mga Hudyo. At sino ang nakakaalam kung hindi dahil sa panahong tulad nito, kaya ka naging reyna? Esther 4:14. Bagaman walang shofar sa dalangin at pag-aayuno ni Esther, ang kabuuan ng kanilang kilos ay naging trumpetang nagligtas ng isang bayan. Sa mga sandaling kinakailangan ang iyong boses upang ituwid ang mali, huwag kang manahimik. Ang pag-ibig na hindi nagsasalita ay nagiging saliw ng pagkakait. Ang pag-ibig na nagsasabi ng totoo ay nagiging huni ng kaligtasan. Kung binigyan ka ng Diyos ng posisyon, kakayahan o pagkakataon, maaaring para sa panahong ito iyan. Huwag mong hayaang lumampas ang pagkakataon na maging tinig ng pag-asa. Kung babalikan natin ang mga pangako, lalo na sa Isaias 27:13, naroon ang larawan ng dakilang trumpeta na tutunog at titipunin ang mga nawala at itinataboy upang sumamba sa Panginoon sa banal na bundok. Sa Zacarias 12:14, nananatili ang misteryo ng Jerusalem
bilang kopang nakalalasing sa mga bansa at lugar ng pagtatanggol ng Diyos. Sa awit 122, ang panalangin para sa kapayapaan ng lungsod ay bahagi ng kalinawan ng ating himig. Ang mga ito'y hindi ibinigay upang maging bulag tayong tagasunod ng tsismis ng panahon, kundi upang maging matalino tayong tagasunod ng Diyos sa panalangin, pagsisisi at katapatan. Sa bawat balitang dumarating, dalhin mo ang puso mo sa kasulatan. Sa bawat pangambang pumipintig, ilapit mo ang kamay mo sa panalangin. Sa bawat bugso ng emosyon, itakda mo ang loob mo sa papuri. Sapagkat kung ang shofar ng mundo ay ingay ng takot, ang shofar ng langit ay himig ng katiyakan. Ang Diyos ang Panginoon ng kasaysayan at hindi mababago ang kanyang katapatan. Sa dulo ng lahat, mananatiling matibay ang pag-asa ng iglesia sa huling huni. Sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, ang mga patay ay babangon na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Isayas 15, talata 52. Ang Panginoon ay bababang mula sa langit na may sigaw, tinig ng arkanghel at trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Sermon Tesalonica 4:16 hanggang 17. Susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at titipunin ang hinirang mula sa 4 na hangin. Mateo 24:31. Sa pahayag 11:15, narinig ang malalakas na tinig sa langit. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailanman. Hindi ito alamat. Ito ang pinupuntahan ng ating pag-asa. Samantala, hindi tayo palalakadin ng takot, kundi palalakasin ng biyaya. Hindi tayo yayakap sa kawalang katiyakan, kundi sasandig sa katotohanan. Hindi tayo maghihintay sa kawalang kibo, kundi magbabantay sa kabanalan. Kaya, kaibigan, kung naririnig mo ang huni ng shofar sa puso mo na ngayon, sa anyo ng panawagang magsisi, ng paanyayang magpatawad, ng pagkakataong magmahal, ng boses na magtanggol sa naaapi, ng bulong na magbalik sa salita, huwag mo itong ipagpaliban. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ay biyaya upang mag-impok ng langis, pataasin ang papuri, palalimin ang ugat, at pagandahin ang himig ng ating pagsunod. Gawin mong tungkulin ang gawing malinaw ang iyong tinig, sa tahanan maging shofar ng pag-ibig, sa trabaho maging shofar ng integridad, sa komunidad maging shofar ng katarungan, sa iglesia maging shofar ng kababaang loob at pag-ibig sa katotohanan. At kapag sinubok ka, alalahanin ang Moraya na nagpaalala ng probisyon, ang Sinai na nagpaalala ng presensya, ang Jericho na nagpaalala ng kapangyarihan, ang gabi ni Gideon na nagpaalala ng liwanag sa kahinaan, ang Nehemias na nagpaalala ng pagtitipon sa panganib, ang Jonas na nagpaalala ng awa sa mga ligaw, ang Daniel na nagpaalala ng pananalangin sa pagbabawal, ang Esther na nagpaalala ng katapangan sa tamang oras, at si Jesus na siyang katuparan ng lahat ng pangako. Kung sasabihin mo, mahina ang aking hininga, ang sagot ng langit ay simple, hayaan mong ang Espiritu ang humihip. Kung sasabihin mo, magulo ang aking tunog, ang payo ng salita ay tuwiran, manatili sa Ebanghelyo. Kung sasabihin mo, madilim ang paligid, ang paalala ng awit ay matibay. Ang Panginoon ang iyong liwanag at kaligtasan. Awit 27, talata 1. At kung sasabihin mo, mukhang malayo pa ang huling trumpeta, ang bulong ng Mateo 24 ay mapagpuyos. Kapag nakita mo ang mga bagay na ito, alamin mong malapit na, at ang bilin ay magbantay, sapagkat hindi natin alam ang oras, ngunit kilala natin ang hari. Sa pagitan ng unang huni at huling pakakak, ito ang ating awit. Manalangin, magsisi, magmahal, magtapat, at maghintay na may galak. Sa gayon, ang iyong buhay mismo ang nagiging shofar ng langit. Hindi perpektong instrumento, ngunit puspos ng presensya. Hindi palaging malakas,
ngunit laging tapat, hindi laging napapansin, ngunit laging handog. At sa araw na hipan ng Diyos ang huling trumpeta at lumampas ang dilim sa tabing ng walang hanggang umaga, masusumpungan niya tayong nakaantabay. May mga lamparang may langis, may pusong malinis sa dugo ng kordero, may mga labi na natutong umawit sa gitna ng unos, at may mga kamay na sanay sa pag-ibig. Doon, ang lahat ng huni ng kasaysayan ay magiging iisang himig ng papuri sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na ang katapatan ay hindi nagbabago at ang awa ay hindi nauubos. Hanggang doon, patuloy tayong makinig, tumugon at maging tinig, sapagkat ang shofar ng langit ay nagpapaalala, gising, bayan ng Diyos, sapagkat malapit na ang umaga.